Nakangisi ng may paghamak si Luciana nang humingi ang lalaking nakasuot ng kupas na damit ng VIP table sa pinakamahal na restaurant sa Maynila. "Sir, wala po kayong pera para rito," sabi niya habang itinuturo ang labasan. Ang hindi niya alam, kakahiya niya lang ang may-ari ng buong serye ng restaurant musika at ang sumunod na nangyari ay nagpatanggal sa kanya sa trabaho habang buhay. Inayos ni Luis Miguel Herrera ang kanyang kupas na sombrero habang minamasdan mula sa kanyang 1995 na Toyota Corolla ang nakatayo, salamin at bakal na gusali na kinaroroonan ng Elite Gastronomica, ang pinaka-eksklusibo at pinakamahal na restaurant sa buong Maynila. Sa edad na 53, taglay ng lalaking ito na may kulay abong balbas at simpleng damit ang isang bagay na hindi maiisip ng sinuman sa kalye. Siya ang may-ari ng isang kayamanang nagkakahalaga ng $8 bilyong at nagmamay-ari ng pinakamatagumpay na restaurant chain sa Asia. Ngunit ngayon hindi suot ni Luis Miguel ang kanyang pipuntimi na trahe ng Armani o ang kanyang Patek Philippe na relo ni hindi siya dumating sa kanyang Rolls-Royce Phantom. Ngayon, siya ay nakasuot ng kupas na maong, isang flannel shirt na may ilang butas, lumang sapatos na binili niya sa isang palengke at nagmamaneho ng parehong kotse na mayroon siya noong siya ay isang binatang waiter na nakikipaglaban para mabuhay sa kaparehong lungsod na ito. Ang kanyang pisikal na pagbabago ay napakakumbinsido na kahit ang sarili niyang mga empleyado ay hindi siya makikilala. Hinayaan niyang humaba ang kanyang balbas sa loob ng ilang linggo. Pinadilim niya ang kanyang kulay abong buhok gamit ang murang pangulay at nagpanggap na may bahagyang pagkakakuba ng isang taong nagtatrabaho ng buong buhay gamit ang mga kamay. Ito ang perpektong pananamit para sa kanyang pinaghandaan ng maingat sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Simula na ng palabas, bulong niya sa sarili. Lumabas ng kotse nang may kinakalkulang kabagalan ng isang walang pagmamadali dahil walang mahalagang gagawin. Sa loob ng nakaraang 2 taon, nakakatanggap si Luis Miguel ng nakakabahalang ulat tungkol sa pag-uugali ng ilang manager sa kanyang pinaka-eksklusibong restaurant. Mga ulat ng diskriminasyon laban sa mga customer na hindi mukhang angkop, mga empleyado na pinahiya dahil sa kanilang pinagmulan sa lipunan, at isang kapaligiran ng nakakalason na elitismo naganap na sumasalungat sa mga halaga na kanyang pinagbatayan sa pagtatayo ng kanyang imperyo. Ngunit ang mga ulat ay isang bagay. Kailangan ni Luis Miguel na makita ang katotohanan sa kanyang sariling mga mata. Kailangan niyang maranasan ng direkta kung paano tinatrato ang isang tao na mukhang walang pera upang maunawaan kung gaano kalalim ang paglaganap ng kanser ng kayabangan sa kanyang sariling kumpanya. Nang papalapit sa pangunahing pasukan ng Elite Gastronomica, naramdaman ni Luis Miguel ang mga tingin ng paghamak na ibinabato sa kanya ng mga nakabihis ng maayos na naglalakad. Isang babaeng may Hermes na bag na nagkakahalaga ng 30,000 ay literal na lumipat ng kalsada upang hindi lumakad malapit sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng trahe na lumalabas mula sa restaurant ang tiningnan siya mula ulo hanggang paa ng may malinaw na pagkasuklam na parabang ang kanyang presensya ay nagpaparumi sa eksklusibong hangin ng lugar. Ito mismo ang kanyang inaasahan, ngunit ang direktang maranasan ito ay mas masakit kaysa sa kanyang inasahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, naramdaman ni Luis Miguel sa sarili niyang katawan kung ano ang ibig sabihin ng husgahan batay sa hitsura. Ituring na mas mababa dahil sa isang bagay na kasing babaw ng kanyang suot na damit. Ang pasukan ng restaurant ay isang obra maestra mismo. Mga pintong salamin na may gintong balangkas, mga sahig na Italianong marmol na nagpapakinang sa mga ilaw ng mga Austrian chandelier, at isang banayad na amoy ng mamahaling pabango na halo sa mga kakaibang pampalasa na mas mahal bawat gramo kaysa sa ginto. Ito ang uri ng lugar na sadyang idinisenyo ni Luis Miguel upang manakot, upang iparamdam sa mga tao na pinagpala sila sa simpleng pagiging naroon. Ngayon, nakatayo sa harap ng mga pintong iyon bilang isang taong malinaw na hindi kabilang sa mundong iyon, naunawaan ni Luis Miguel sa unang pagkakataon ang epekto sa psikolohiya na dulot ng sarili niyang restaurant sa mga ordinaryong tao. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Ang loob ay mas kahanga-hanga kaysa sa pasukan. 6 na metrong taas na kisame, orihinal na likhang sining na mas mahal pa sa buong bahay, mga mesa na estratehikong inilagay para lumikha ng isang kapaligiran ng ganap na pagkapribado at isang akustika na perpektong idinisenyo upang maging pribado ang mga pag-uusap, ngunit hindi kailanman tahimik ang kapaligiran.
Bawat detalye ay maingat na pinlano upang maghatid ng mensahe. Dito, ang mga tunay na mahahalagang tao lamang ang nabibilang. Naglakad si Luis Miguel patungo sa reception kung saan isang magandang dalagita na humigit kumulang 21 taong gulang ang nag-aayos ng mga menu ng may tumpak at eleganteng galaw. Ang kanyang uniforme ay walang bahid, itim na palda na abot tuhod, perpektong plansadong puting blusa, at isang maliit na gintong pin na nagpakilala sa kanyang pangalan, si Camila Torres. May isang bagay sa ekspresyon ni Camila na agad na nakakuha ng atensyon ni Luis Miguel. Hindi tulad ng kinakalkulang kayabangan na inaasahan niyang makita sa isang lugar na tulad nito. Sa mga mata ng dalagang ito ay mayroong pinaghalong determinasyon at kahinaan na pamilyar sa kanya. Ito ang kaparehong ekspresyon na mayroon siya 30 taon na ang nakalipas nang siya ay nagtatrabaho ng 2 shift bilang waiter upang mabayaran ang kanyang pag-aaral sa universidad. Magandang hapon po, sir. Bati ni Camila nang may tunay ng ngiti na kapansin-pansing naiiba sa mga tingin ng paghamak na natanggap niya sa kalye. Paano po ako makakatulong sa inyo? Nagulat si Luis Miguel sa init ng kanyang boses. Sa loob ng ilang metro na kanyang nilakad mula sa pasukan, napansin niya kung paano siya tiningnan ng ibang mga empleyado nang may halatang pagtanggi. Nagbubulungan sila at lihim na itinuturo ang kanyang kupas na damit. Ngunit si Camila ay sinalubong siya ng may parehong profesional, nakagandahang asal na malamang na ipinakita niya sa lahat ng mga customer. Gusto ko sana ng mesa, kung maaari po. Sumagot si Luis Miguel. Bahagyang binago ang kanyang tono upang tunog na mula sa uring manggagawa. Narinig kong masarap daw ang pagkain dito. Opo sir, may reserbasyon po ba kayo? Wala. Umaasa akong makahanap kayo ng espasyo para sa akin. Nang walang reserbasyon, mabilis na tiningnan ni Camila ang isang eleganteng tablet na naglalaman ng sistema ng reserbasyon. Kitang-kita ni Luis Miguel sa ibabaw ng aparato na punong-puno ang restaurant na may listahan ng naghihintay na umaabot ng ilang linggo. Alam niya ito dahil siya mismo ang nagdisenyo ng estratehiya ng pagiging eksklusibo na nagpapanatili sa lugar na laging reserbado. Ikinagagalit ko pong sabihin na puno na po kami sa loob ng susunod na 3 linggo, paliwanag ni Camila ng may tunay na malasakit sa kanyang boses. Ngunit kung gusto niyo po, maaari ko kayong ilagay sa aming listahan ng naghihintay para sa mga last-minute cancellation. Minsan po ay nagkakaroon ng suwerte. Tumango si Luis Miguel, naghahanda para sa ikalawang bahagi ng kanyang plano. Naiintindihan ko na puno na, pero naiisip ko lang kung baka po makagawa kayo ng isang eksepsyon. Nakita ko na mayroon kayong ilang available na VIP table. Isa itong ganap na makatwirang kahilingan. Ang mga VIP table na nagkakahalaga ng 25,000 labing piso para lamang sa pribilehiyo ng pag-upo sa mga ito ay halos laging may ilang espasyo na available dahil sa kanilang labis na mahal na presyo. Alam ito ni Luis Miguel dahil sinuri niya ang mga numero ng umagang iyon mula sa kanyang korporatibong opisina. Nag-alinlangan si Camila sandali. Malinaw na sinusubukang humanap ng isang magalang na paraan upang ipaliwanag na ang mga VIP table ay hindi lamang nangangailangan ng pera, kundi pati na rin ang uri ng kliyente na babagay sa imahe ng restaurant. Ang mga VIP table po ay nangangailangan ng espesyal na reserbasyon at, mayroon po itong malaking karagdagang gastos, paliwanag niya ng maingat, sinusubukang hindi magtunog mayabang. Magkano? Tanong ni Luis Miguel. Nang may tunay na pagkausyoso ng isang taong talagang kailangang malaman kung kaya niya itong bayaran. 25,000 piso para sa mesa, dagdag pa ang halaga ng pagkain at inumin. Nagpahinga ng may kalkulasyon si Luis Miguel, na parabang nagkakalkula siya sa isip. Mahal nga, pero sa tingin ko ay kaya ko. Para sa isang espesyal na okasyon, ngumiti si Camila. Malinaw na natutuwa na makatulong sa isang taong malinaw na gumagawa ng malaking pagsisikap sa pinansyal upang magbigay ng espesyal na regalo sa sarili. May isang bagay sa paraan ng pagbigkas ni Luis Miguel ng espesyal na okasyon na tumama sa kanyang puso. Pahintulutan niyo po akong kumonsulta sa aking supervisor upang makita kung ano ang magagawa namin, sabi ni Camila patungo sa isang pribadong opisina sa likod ng reception area. Minasa ni Luis Miguel ang kanyang paglayo. Napansin ang natural na ganda ng kanyang mga galaw at ang paraan ng pagbati sa kanya ng ibang mga empleyado ng may tunay na paggalang. Malinaw na mahal si Camila ng kanyang mga kasamahan sa trabaho na marami ang sinasabi tungkol sa kanyang pagkatao sa isang kapaligiran na pinaghihinalaan niyang maaaring medyo mapagkumpitensya at nakakalason.
Habang naghihintay, ginamit ni Luis Miguel ang pagkakataon upang mas detalyadong obserbahan ang pagpapatakbo ng kanyang restaurant mula sa pananaw ng isang ordinaryong kliyente. Nakita niya kung paano tinatrato ng mga waiter ang iba't ibang uri ng kliyente, mapagbigay at masunurin sa mga halatang mayayaman, propesyonal na magalang sa mataas na gitnang klase, at halos hindi makatiis sa sino mang hindi mukhang kabilang sa lugar. Napansin din niya ang isang bagay na malalim na ikinabahala niya. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ng ilang empleyado kapag akala nila ay hindi siya nakikinig. Mayroong mga lihim na bulong, nakakainis na ngiti, at banayad na galaw na malinaw na nagpapahiwatig na ang kanyang presensya ay itinuturing na hindi angkop. Ito ang sarili niyang restaurant na itinayo sa kanyang pananaw at pera, ngunit sa sandaling iyon ay naramdaman niya na siya ay isang tagalabas. Pagkatapos ng ilang minuto na parang oras, bumalik si Camila kasama ang isang babae na agad na nakilala ni Luis Miguel mula sa mga larawan sa mga file ng Human Resources. Si Luciana Vega, ang general manager ng restaurant at isa sa mga taong pinagkunan niya ng pinakamabibigat na reklamo. Si Luciana ay isang 38 taong gulang na babae, walang bahid na nakabihis ng Chanel suit na marahil ay mas mahal pa sa buwanang suweldo ng 3 ordinaryong empleyado. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng sopistikado. May suot siyang diskreto ngunit halatang mamahaling alahas at may postura ng isang taong nagpalipas ng mga taon sa pagperpekto ng sining ng eleganteng pananakot. Ngunit ang higit na nakagulat kay Luis Miguel ay ang ekspresyon sa kanyang mukha nang makita siya. Hindi ito simpleng propesyonal na pagtanggi. Ito ay dalisay na paghamak, ang uri ng pagkasuklam na ipapakita ng isang tao kapag nakakita ng isang hindi kanais-nais sa ilalim ng kanyang sapatos. "Sir," nagsalita si Luciana nang may boses na formal na magalang, ngunit puno ng pagkamayabang. "Naiintindihan ko na interesado kayo sa isang VIP table." "Tama po," sagot ni Luis Miguel. Pinapanatili ang kanyang pagganap bilang isang manggagawang nagbibigay ng espesyal na regalo sa sarili. Tiningnan siya ni Luciana mula ulo hanggang paa nang may tingin na halatang mapanuri na halos nakakainsulto. Nakita ni Luis Miguel ang eksaktong sandali kung kailan niya kinategorya ang bawat aspeto ng kanyang hitsura. Ang kupas na maong, ang shirt na may maliliit na butas, ang lumang sapatos, ang lumang sombrero. "Natatakot ako na ang aming mga VIP table ay nakalaan para sa mga partikular na kliyente," sabi ni Luciana. Maingat na pinipili ang bawat salita upang ihatid ang kanyang mensahe nang hindi diretsong sinasabi. "Mga partikular na kliyente?" tanong ni Luis Miguel nang may tunay na pagkausyoso. Ano po ba ang eksaktong ibig sabihin niyan? Ang tanong ay malinaw na ikinabahala ni Luciana na halatang mas gusto na ang mga tao ay makaunawa ng mga pahiwatig nang hindi nangangailangan ng direktang paliwanag. "Aba, kasi po, ang aming mga VIP table ay nangangailangan ng isang tiyak na pamantayan para po sa mga taong sanay sa ganitong uri ng kapaligiran." Naramdaman ni Luis Miguel ang isang spark ng tunay na galit na nagsisimulang umapoy sa kanyang dibdib. Ang babaeng ito, empleyado ng kanyang sariling kumpanya, ay sinasabi sa kanya ng halos hindi lingid na hindi siya sapat para umupo sa isang restaurant na siya mismo ang lumikha. "Naiintindihan ko," dahan-dahang sabi ni Luis Miguel. "At naniniwala kayo na hindi ako nakakatugon sa pamantayang iyon?" Ngumiti si Luciana ng may ekspresyon na nagpapanggap na diplomatiko, ngunit malinaw na mapagmataas. "Sir, sigurado po akong isa kayong kagalang-galang na tao, ngunit ang aming mga VIP table ay idinisenyo para sa isang napakapartikular na kliyente. Mayroon po kaming reputasyong dapat panatilihin." "Isang reputasyon?" "Opo, ang aming mga VIP na kliyente ay mahahalagang negosyante, kilalang tao, mga taong mula sa alta sosyedad. Nagbabayad sila hindi lamang para sa pagkain, kundi para sa eksklusibo ng kapaligiran." Dahan-dahang tumango si Luis Miguel, pinoproseso ang bawat salita. "At sa tingin niyo, ang presensya ko ay makakaapekto sa pagiging eksklusibo na iyon?" Nag-alinlangan si Luciana sandali. Malinaw na napagtatanto na papalapit na siya sa delikadong teritoryong legal, ngunit nanaig ang kanyang kayabangan kaysa sa kanyang pag-iingat. "Aba, sa totoo lang, opo. Inaasahan ng aming mga kliyente ang isang tiyak na kapaligiran, at hindi po kayo makakatulong sa kapaligirang iyon. Sir, hindi po ito personal. Sadyang bawat establisimento ay may angkop na kliyente. Maraming magagaling na restaurant sa lungsod ang mas angkop. Para sa isang tulad nyo, ang mga salitang isang tulad mo ay nakabitin sa hangin na parang isang sampal." Nakita ni Luis Miguel kung paano si Camila,
na tahimik na nakikinig sa buong pag-uusap nang may lalong lumalalang discomfort, ay kinagat ang kanyang ibabang labi, malinaw na nababagabag sa paraan ng paghawak ng kanyang supervisor sa sitwasyon. Nagpasya si Luis Miguel sa sandaling iyon. Dadalhin niya ang charade na ito hanggang sa huli. Luciana, sabi niya, ginamit ang pangalan nito sa unang pagkakataon. Maaari ba akong magtanong? Tumango ito. Nagulat na alam niya ang kanyang pangalan. Naniniwala ka ba? Talagang matutukoy mo ang halaga ng isang tao sa damit na suot niya? Ang tanong ay simple, ngunit puno ng autoridad na nagpakurap kay Luciana nang may pagkalito. Sa isang sandali, may isang bagay sa boses ni Luis Miguel ang nagpakaba sa kanya na para bang may napansin siyang pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung ano iyon. Ako, aba. Hindi po ito tungkol sa halaga bilang isang tao. Ito po ay tungkol sa pagpapanatili ng ilang pamantayan sa negosyo at kasama sa mga pamantayang iyon, ang paghuhusga sa mga tao batay sa kanilang panlabas na anyo. Tuwid na umupo si Luciana, malinaw na nababagabag na kinuwestiyon ng isang taong itinuturing niyang mas mababa. Sir, sa tingin ko po ay nagiging hindi na angkop ang usapang ito. Iminumungkahi ko po na isaalang-alang niyo ang paggawa ng reserbasyon para sa isang petsa sa hinaharap sa aming regular na seksyon o baka subukan ng iba pang mga restaurant sa lugar. Naramdaman ni Luis Miguel na ito ang perpektong oras para sa susunod na hakbang sa kanyang plano. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang likod na bulsa ang isang kupas na wallet na gawa sa sintetikong balat, binuksan ito ng may kusa at kinuha ang 25 tig-iisang libong pisong papel. May pera ako, sabi niya. Inilapag ang mga pera sa podyo ng resepsyon. 25,000 piso cash. Ang sumunod na katahimikan ay matindi at puno ng kahulugan. Tiningnan ni Luciana ang mga pera na parabang may posibleng kontaminasyon habang si Camila ay minasdan ang eksena ng may pinaghalong pag-asa at pag-aalala. Sir, sa wakas ay nagsalita si Luciana. Ang kanyang boses ngayon ay puno ng pagkabigo na halos hindi na napigilan. Paano ko po ipinaliwanag? Hindi lang po ito tungkol sa pera, ito po ay tungkol sa pagpapanatili ng angkop na kapaligiran para sa aming mga regular na kliyente. Sinasabi niyo ba na ang pera ko ay hindi kasing ganda ng pera ng ibang tao? Hindi. Sinasabi ko na hindi po kayo ang uri ng kliyente na hinahanap namin sa aming VIP section. Lumabas ang mga salita sa kanyang bibig bago niya ito mapigilan. At nakita ni Luis Miguel ang eksaktong sandali kung kailan napagtanto ni Luciana na labis na siyang naglakas loob. Huminga ng malalim si Camila, malinaw na nabigla sa kalupitan ng pahayag. Dahan-dahang kinuha ni Luis Miguel ang kanyang mga pera, maingat na tinupi ang mga ito at ibinalik sa kanyang wallet. Nang tumingin siya, may kakaiba sa kanyang mga mata, isang bagay na nagparamdam kay Luciana ng isang hindi maipaliwanag na ginaw. Naiintindihan ko ng lubusan, sabi ni Luis Miguel nang may katahimikan na sa paanuman ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pagputok ng galit. Maraming salamat sa paglilinaw kung anong klaseng establishmento ang pinapatakbo niyo rito. Nagtungo siya sa labasan, ngunit huminto bago pa man makarating sa pinto at lumingon kay Camila. Binibini, salamat sa pagtrato sa akin nang may paggalang. Malinaw na naiintindihan mo ang isang bagay na nakalimutan ng iba dito, na ang tunay na klase ay walang kinalaman sa damit na suot ng isang tao. At sa sinabi niyang iyon, lumabas si Luis Miguel ng restaurant, iniiwan ng isang Luciana na hindi maalis ang pakiramdam na kakagawa lang niya ng isang malaking pagkakamali. At isang Camila na nagtataka kung bakit ang mga salitang pamamaalam ng lalaking iyon ay tunog na mas tulad ng isang pangako kaysa sa isang pamamaalam. Ang hindi alam ng sino man sa kanila ay hindi talaga umalis si Luis Miguel. Nakatayo siya sa kanto, minamasdan ang kanyang sariling restaurant at tumatawag sa telepono na magpapabago sa lahat ng habambuhay. Ang tunay na kasiyahan ay nagsisimula pa lamang. Mula sa kanto ng kalye, minasdan ni Luis Miguel ang kanyang sariling restaurant nang may pinaghalong sakit at determinasyon na hindi niya naramdaman sa loob ng ilang dekada. Ang mga ginintuang ilaw na nagmumula sa loob ng Elite Gastronomica ay lumikha ng isang mainit na sinag sa bangketa, ngunit pakiramdam niya ay ganap siyang nilalamig sa loob. Sa loob ng 30 taon, itinayo niya ang kanyang restaurant empire na may pilosopiya na ang kahusayan sa serbisyo ay nangangahulugang pagtrato sa bawat kliyente na parang sila ang pinakamahalagang tao sa mundo. Ang makita kung paano kinurupt ang pilosopiyang iyon ng elitismo at diskriminasyon ay nagpuno sa kanya ng galit na lalong lumalaki bawat sandali. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isang pangunahing modelo na sadyang binili niya para sa investigasyong ito, at dinayal ang isang numero na alam niya sa puso.
Ito ang direktang telepono ni Roberto Mendez, ang kanyang Director of Operations at isa sa iilan sa kumpanya na nakakaalam tungkol sa sikretong misyon na ito. Roberto, si Luis Miguel ito, sabi niya nang sagutin ng kanyang pinagkakatiwalaang kasamahan ng unang ring. Kumusta, boss? Kasama ba ito sa inaasahan natin? Pumikit si Luis Miguel, inalala ang bawat segundo ng kahihiyan na kanyang naranasan. Mas malala pa sa inaakala natin. Ano ba ang eksaktong nangyari? Sinabihan ako literal na hindi ako ang uri ng kliyente na hinahanap nila para sa VIP section. Hindi tungkol sa pera, Roberto. Mayroon akong 25,000 piso cash at tinanggihan nila ito dahil ayon sa manager, makakaapekto raw ang presensya ko sa pagiging eksklusibo ng kapaligiran. Ang katahimikan sa kabilang linya ay napakakapal na naramdaman ni Luis Miguel ang pagkabigla ni Roberto sa telepono. Diyos ko, Luis Miguel, sino ang gumawa nito? Si Luciana Vega mismo. Lahat ng narinig namin sa mga ulat ay totoo, ngunit ang maranasan ito ng personal ay nakapanlulumo. Ano ang gusto mong gawin? Tumingin si Luis Miguel sa restaurant, kung saan nakita niya sa mga bintana si Luciana na masiglang nakikipag-usap sa ibang mga empleyado, marahil ay ikinukuwento sa kanila ang tungkol sa hindi karapat-dapat na tao na kakalabas lang niya. Ang larawan ay nagdulot sa kanya ng pagduduwal. Bukas ng umaga, gusto kong magpatawag ka ng emergency meeting sa buong management team. Ngunit bago iyon, kailangan mong gawin ang isang bagay ngayong gabi, anuman ang kailangan mo. Gusto kong makipag-ugnayan ka sa aming legal team at human resources. Kailangan ko ng kumpletong pagsusuri sa lahat ng anti-discrimination policies ng kumpanya at kailangan ko ng detalyadong dokumentasyon ng bawat reklamo na natanggap namin tungkol sa diskriminasyong pag-uugali sa alinman sa aming mga restaurant sa loob ng nakaraang 2 taon. Naiintindihan. Mayroon pa ba? Nagpahinga si Luis Miguel. Alam na ang sasabihin niya ay lubhang magbabago sa istruktura ng kanyang kumpanya. Oo, gusto kong ihanda mo ang aking pagbibitiw bilang CEO. Ano? Umakyat ng ilang oktaba ang boses ni Roberto. Luis Miguel, sandali. Hindi ka maaaring gumawa ng ganoong kapansin-pansing desisyon kapag galit ka. Hindi ako galit, Roberto. Ako ay lubos na nasaktan. Kung ang sarili kong kumpanya ay naging isang bagay na nagdidiskrimina sa mga tao batay sa kanilang hitsura, kung gayon ako ay nabigo bilang isang pinuno sa pinakapundamental na paraan. Ngunit boss, hindi mo alam na nangyayari ito. Hindi mo direktang kasalanan. Siyempre kasalanan ko. Pinutol siya ni Luis Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na bihira lang marinig ni Roberto. Ako ang lumikha ng kulturang korporasyon. Ako ang kumuha sa mga manager na ito. Ako ang nagtatag ng mga patakaran na nagpapahintulot na mangyari ito. Ang katotohanan na hindi ko alam ay lalong nagpapalala sa aking pagkabigo. Buntong hininga ng malalim si Roberto. Ano ba talaga ang plano mong gawin? Lilinisin ko ang kumpanyang ito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Tatanggalin ko ang bawat manager na nakibahagi sa diskriminasyon. Magpapatupad ako ng mga bagong patakaran na titiyakin na hindi na ito mangyayari muli at titiyakin ko na ang kumpanya ay magkakaroon ng pamumuno na tunay na nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa dignidad ng tao. At ang pagbibitiw ay simboliko, Roberto. Ako ay magbibitiw bilang CEO upang makakuha ng bagong posisyon, Direktor ng Dignidad ng Tao. Ilalaan ko ang natitirang bahagi ng aking karera sa pagtiyak na walang sinuman ang muling tatratuhin sa aking mga restaurant tulad ng pagtrato sa akin ngayon. Habang nagsasalita si Luis Miguel, nakita niya sa bintana ng restaurant ang isang bagay na nagpuno sa kanya ng pag-asa. Malinaw na nag-uusap ng masinsinan si Camila at Luciana. Kahit hindi niya marinig ang mga salita, malinaw ang galaw ng katawan. Pinagtanggol ni Camila ang isang bagay, marahil siya, habang depensibong iginagapang ni Luciana ang kanyang mga kamay. Roberto, may isa pang kailangan mong malaman. May isang empleyado diyan, isang dalagita na nagngangalang Camila Torres. Ginawa niya akong may paggalang nang walang ibang gumawa niyan. Gusto kong imbestigahan mo ang kanyang kasaysayan at sitwasyon. Kung siya ay kasing totoo ng kanyang hitsura, gusto kong bigyan siya ng tunay na pagkakataon sa kumpanya. Opo, anong klaseng oportunidad? Hindi ko pa alam. Ngunit ang isang taong may integridad na tratuhin ng maayos ang isang estranghero na mukhang walang pera, iyan mismo ang uri ng tao na dapat nasa posisyon ng pamumuno. Habang patuloy na minamasdan ang restaurant, nakita ni Luis Miguel ang iba pang detalye ng pag-uusap ni Camila at Luciana.
Ang mga galaw ni Camila ay matatag, ngunit magalang, malinaw na nagpapahayag ng pagtutol sa paraan ng paghawak sa sitwasyon. Si Luciana, sa kabilang banda, ay tila nagbibigay katwiran sa kanyang mga aksyon nang may tipikal na kayabangan ng isang taong hindi kailanman hinamon. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito, Roberto? Patuloy ni Luis Miguel, sa loob ng maraming taon ay labis akong nakatuon sa kita at pagpapalawak na ganap kong nawala sa paningin ang mga halaga na nag-udyok sa akin na pumasok sa negosyong ito sa unang lugar. Ano ang ibig mong sabihin? Nang magsimula ako bilang waiter 30 taon na ang nakalipas, sumumpa ako na kung magtatagumpay ako balang araw, lilikha ako ng mga lugar kung saan ang lahat ng tao ay trinatrato ng may dignidad. Gusto kong maging kanlungan ng tunay na hospitality ang aking mga restaurant, kung saan ang isang construction worker ay makadarama ng pagtanggap tulad ng isang milyonaryo. Bahagyang pumiyok ang boses ni Luis Miguel. Sa isang punto sa daan, pinahintulutan kong mawala ang pananaw na iyon. Pinahintulutan kong gawing eksklusibong club para sa mga mayayaman at mayayabang ang aking mga restaurant ng mga manager na tulad ni Luciana. Pero ngayon alam mo na at kaya mong baguhin. Oo. Pero sa anong halaga? Ilang tao na tulad ko ang napahiya sa sarili kong mga restaurant. Ilang mabubuting empleyado ang pinahirapan ng mga manager na itinuturing ang kanilang sarili na mas nakatataas. Ilang pagkakataon ang nawala upang tunay na makaugnay sa aking komunidad. Nanatiling tahimik si Roberto. Hinahayaan si Luis Miguel na iproseso ang laki ng kanyang natuklasan. May isa pang bagay, Roberto. Nang ako ay nasa loob, nagkukunwari bilang isang ordinaryong tao, napagtanto ko ang isang kakilakilabot na bagay. Ang aking tagumpay ay labis na naghiwalay sa akin mula sa ordinaryong sangkatauhan. Naganap kong nakalimutan kung ano ang pakiramdam ng maging mahina, husgahan, ituring na mas mababa, at ano ang pakiramdam. Pakiramdam ko ay dahan-dahang namamatay. Bawat mapanlait na tingin, bawat mapagmataas na galaw, bawat salitang puno ng pagtatangi ay parang isang kutsilyo sa kaluluwa. Hindi ko maiisip na mabuhay ng ganoon araw-araw. Minasa ni Luis Miguel ang isang grupo ng mga eleganteng kliyente na lumabas ng restaurant, tumatawa at nagkokomento tungkol sa kahusayan ng pagkain at serbisyo. Ang mga taong iyon ay nakatanggap ng pinakamahusay na pagtrato na kayang bilhin ng pera, samantalang siya ay tinanggihan na parang basura. Roberto, sa loob ng maraming taon ay inakala kong ang tagumpay ay nangangahulugang pag-iipon ng yaman at kapangyarihan, ngunit ngayon ay napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay sinusukat sa kung paano mo tratratuhin ang mga tao na walang magagawa para sa iyo. Ito ay isang mahirap na aralin na matutunan, ngunit kinakailangan. At ngayon ay may responsibilidad akong gamitin ang lahat ng aking naitayo upang itama ang mga pagkakamaling ito. Lumayo si Luis Miguel ng ilang hakbang mula sa restaurant patungo sa kanyang kotse. Bukas, Roberto, magsisimula tayo ng isang revolusyon. Hindi lamang sa kumpanyang ito, kundi sa buong industriya ng restaurant. Ipapakita natin na ang tunay na hospitality at paggalang sa dignidad ng tao ay hindi lamang posible, kundi kumikita rin. Sigurado ka ba na gusto mong lumayo pa? Hindi pa ako kailanman naging mas sigurado sa isang bagay sa aking buhay. Ang nangyari sa akin ngayon ay nagbalik ng isang bagay na nawala sa akin nang hindi ko namamalayan, ang koneksyon sa aking sariling sangkatauhan. Ano ang kailangan kong gawin ngayong gabi? Bukod sa pakikipag-ugnayan sa legal at human resources, gusto kong ihanda mo ang isang kumpletong presentasyon tungkol sa mga gastos ng diskriminasyon, pagkawala ng mga potensyal na kliyente, pagpapalit ng empleyado, legal na kaso, pinsala sa reputasyon. Gusto ko ng mga konkretong numero na magpapakita na ang kayabangan ay hindi lamang mali sa moralidad, kundi hangal din sa pinansyal. Naiintindihan. Mayroon pa ba? Huling tumingin si Luis Miguel sa restaurant, kung saan nakita niya si Camila na nag-aasikaso ng isang matandang mag-asawa nang may parehong kagandahang asal at paggalang na ipinakita nito sa kanya. Ito ay isang magandang larawan na lubos na sumasalungat sa paghamak na natanggap niya mula kay Luciana. Oh, gusto kong makipag-ugnayan ka sa media. Bukas ng hapon ay magbibigay ako ng press conference tungkol sa diskriminasyon sa industriya ng restaurant. Ikukuwento ko ang aking karanasan ngayon. Ilalabas ko ang mga pagbabagong ipapatupad namin at hahamunin ko ang ibang mga kumpanya na gawin din ang pareho. Luis Miguel, sigurado ka ba rito? Kapag ginawa mo itong pampubliko, wala nang atrasan. Eksakto. Gusto kong maging imposible ang pagbabalik. Gusto kong ang mga pagbabagong ito ay maging pampubliko at permanente
na hindi ko o ng sinuman maaaring sirain ang itatayo namin. Tinapos niya ang tawag at nanatili sa tabi ng kanyang Volkswagen. Sa loob ng ilang minuto pa, pinoproseso ang lahat ng kanyang naranasan. Napagtanto niya na bagaman masakit ang kahihiyan, ito rin ang pinakamahalagang regalo na natanggap niya sa loob ng maraming taon. Ito ang nagbalik sa kanya ng perspektibo, empatiya, at layunin na nawala sa kanyang pag-akyat sa tagumpay sa pananalapi. Habang nagmamaneho pa uwi ng gabing iyon, naramdaman ni Luis Miguel ang kakaibang pinaghalong sakit at pag-asa. Ang sakit sa pagtuklas kung gaano kalayo siya lumihis mula sa kanyang orihinal na mga halaga, ngunit pag-asa para sa pagkakataong itama ang direksyon sa isang kamangha-manghang paraan. Bukas ang pinakamahalagang araw ng kanyang karera sa negosyo. Hindi dahil magkakaroon pa siya ng mas maraming pera o palalawakin ang kanyang imperyo, kundi dahil sa wakas ay gagamitin niya ang kanyang tagumpay para sa isang bagay na talagang mahalaga. Gagamitin niya ang kanyang pribilehiyo upang lumikha ng isang mundo kung saan walang sinuman ang kailangang maranasan ang kahihiyan na kanyang naranasan ng hapong iyon. Nagsimula na ang pagbabago at walang makakapigil dito. Alas 8:30 ng sumunod na umaga, nakatayo si Luis Miguel sa harap ng salamin sa kanyang dressing room. Pinagmamasdan ang pinakamahalagang pagbabago sa kanyang buhay sa negosyo. Ang pananamit ng isang hamak na manggagawa ay ganap na nawala. Sa halip, siya ay nakasuot ng 15,000 na trahe ng Armani na kulay uling, isang puting Italian silk shirt, isang Hermes na kurbata na mas mahal pa sa buwan ng sahod ng maraming empleyado, at hand-stitched na sapatos na Oxford na ginawa sa Italia, eksklusibo para sa kanya. Ang kanyang Patek Philippe na relo na 100,000 ay kumikislap ng diskreto sa kanyang pulso, habang ang mga gintong cufflink na may diamante ay nagkumpleto sa imahe ng isang magnate na malinaw na dominado ang kanyang mundo. Ang kanyang buhok ay ibinalik ng kanyang personal na barbero na tinanggal ang lahat ng bakas ng murang pangulay sa loob ng datalamang oras na sesyon na nagsimula bago sumikat ang araw. Ang metamorphosis ay napakakumpleto na imposible nang ikonekta sa isip ang eleganteng at makapangyarihang lalaking ito sa pinahiya na individual na tinanggihan 24 oras na ang nakakaraan. Perpekto, bulong niya habang inaayos ang kurbata sa huling pagkakataon. Oras na para matuklasan ni Luciana kung sino talaga ang may-ari ng kanyang mundo. Ang paglalakbay patungo sa restaurant sa kanyang itim na Rolls-Royce Phantom ay parang isang parada ng pagkilala. Ang kalahating $1,000,000 na sasakyang ito na tahimik na dumadausdos sa mga kalsada ay nagdulot ng mga reaksyon na ganap na kabaligtaran sa araw bago. Ang mga naglalakad ay huminto upang humanga sa makina. Ang mga valet parking ng ibang establisimento ay magalang na bumabati at ang parehong babae na may Hermes na bag na lumipat ng kalsada upang maiwasan siya ay minasdan siya ngayon ng may inggit na pagkausyoso. Ito ay isang brutal na demonstrasyon kung paano tinatrato ng lipunan ang mga tao batay lamang sa panlabas na simbolo ng yaman. Nang makarating sa elite gastronomika, agad at kapansin-pansin ang epekto. Agad na tumakbo ang valet patungo sa kotse nang may mapagkalingang ngiti. Ang ibang mga kumakain sa umaga ay lumingon upang tingnan kung sino ang lumabas mula sa ganoong karangyang sasakyan, at ang mga empleyado na lumalabas mula sa kanilang night shift ay agad siyang nakilala bilang may-ari ng chain. Itinulak ni Luis Miguel ang mga salaming pinto nang may kumpiyansa ng isang taong alam na bawat pulgada ng lugar ay kanya. Ang epekto ay nakakawasak. Ang mga pag-uusap ay biglang naputol. Ang mga empleyado ay automatikong tumuwid ng tindig at isang bulong ng kaba na pagkilala ang kumalat na parang alon sa buong espasyo. Nasa kanyang karaniwang posisyon si Camila, nag-aayos ng mga menu sa umaga. Nang tumingala siya at makita siya, ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng tunay na pagkalito. Mayroong pamilyar sa eleganteng lalaking ito, ngunit malinaw na hindi niya matukoy kung ano iyon. Bahagyang kumunot ang kanyang mga mata, na para bang sinusubukang lutasin ang isang palaisipan na nasa labas lamang ng kanyang abot. Magandang umaga po, sir. Bati niya nang may parehong tunay na kagandahang asal na ipinakita niya noong siya ay isang simpleng estranghero na nakasuot ng hindi magandang damit. Ang pagkakapare-pareho na ito sa kanyang pagtrato sa iba't ibang uri ng tao ay muling nagpahanga ng malalim kay Luis Miguel. Magandang umaga, Camila, sagot niya. Sinasadya niyang gamitin ang pangalan nito. Gusto kong makipag-usap sa general manager tungkol sa isang napakahalagang bagay. Opo, sir. Maaari niyo po bang ibigay ang inyong pangalan upang mai-anunsyo ko ng maayos? Luis Miguel Herrera. Nagkurap si Camila ng 2 beses.
Pinoproseso ang pangalan na tiyak na narinig niya noon, ngunit hindi pa niya ganap na nakokonekta. Sandali po, Sir Herrera. Habang nagtungo si Camila sa opisina ng administrasyon, minasdan ni Luis Miguel ang mga reaksyon ng ibang mga empleyado sa kanyang presensya. Agad siyang nakilala ng ilan bilang tagapagtatag ng chain at gumalaw ng may halatang kaba, inaayos ang kanilang mga workstation at nagpapakita ng mas formal na pag-uugali. Ang iba, malinaw na bago o mula sa mas mababang antas ng operasyon, ay napansin lamang ang kanyang halatang katayuan sa ekonomiya at automatikong binago ang kanilang mga postura patungo sa mas mataas na paggalang. Ito ay isang perpektong demonstrasyon kung paano gumana ang sistema ng hierarchy ng lipunan sa loob ng kanyang sariling establishmento, isang bagay na hindi niya kailanman naobserbahan mula sa kakaibang perspektibong ito. Pagkalipas ng humigit kumulang 5 minuto, bumalik si Camila kasama si Luciana at nasaksihan ni Luis Miguel ang eksaktong sandali kung kailan nagsimulang gumuho ng kapansin-pansin ang mundo ng mayabang na manager. Huminto si Luciana Vega na parabang nabangga siya sa isang hindi nakikitang pader nang magtama ang kanyang mga mata kay Luis Miguel. Naranasan ng kanyang mukha ang isang mabilis na pagkakasunod-sunod ng mga ekspresyon. Paunang pagkalito, pagkatapos ay unti-unting pagkilala sa pangalan, pagkatapos ay nakakapangwasak na pagkaunawa kung sino ang nasa harap niya at, sa wakas, ganap na takot nang maging malinaw ang buong implikasyon ng sitwasyon. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha, nang mabilis na parang may nagbukas ng balbula at pinatuyo ang lahat ng dugo sa kanyang mga ugat. Sir Herrera, nauutal siya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng malinaw na sinimulan ng iba pang mga empleyado. Sa malapit na lumingon ng palihim upang obserbahan ang interaksyon. Hindi ko po alam. Hindi po namin inaasahan ang inyong pagbisita. Hindi nyo inaasahan ang partikular, Luciana. Tanong ni Luis Miguel, nang may katahimikan na lalong nakakatakot kaysa sa anumang demonstrasyon ng galit. Ang kanyang boses ay may mapanganib na katahimikan ng isang mandaragit na ganap na na-corner ang kanyang biktima. Paulit-ulit na binuksan at isinara ni Luciana ang kanyang bibig, naghahanap ng mga salita na hindi lamang umiiral upang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Napanood ni Camila ang interaksyon ng may lumalaking pagkalito, malinaw na nagtataka kung anong dinamika ang nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Sir Herrera, kung alam ko lang po na darating kayo, naghanda sana kami ng angkop na pagsalubong. Anong eksakto ang inyong inihanda? Tinuruan niyo sana ang inyong staff kung paano tratuhin ang lahat ng kliyente ng may pangunahing paggalang. Sinuri niyo sana ang inyong diskriminatibong patakaran? O tinago niyo lang sana ng mas mahusay ang inyong tunay na pagkatao? Bawat salita ay bumagsak kay Luciana na parang mga tumpak na martilyo. Minasdan ni Luis Miguel kung paano dahan-dahang lumalapit ang mga empleyado mula sa iba't ibang departamento na nararamdaman ng likas na may isang bagay na napakahalagang nangyayari. Sir Herrera, hindi ko po maintindihan ang inyong tinutukoy. Sinubukan ni Luciana na panatilihin ang isang profesional na anyo. Ngunit ang kanyang boses ay nagbunyag ng lumalaking takot. Hindi naintindihan, humakbang si Luis Miguel. Ang kanyang presensya ay punong-puno sa espasyo ng dominante. Pahintulutan mo akong sariwain ang iyong alaala ng may ganap na katumpakan, Luciana. Kahapon ng hapon, isang lalaki ang bumisita sa establishmentong ito. Isang lalaki na nakasuot ng simpleng damit, na nagsalita ng may kagandahang asal, na may sapat na pera upang magbayad ng VIP table. Naalala mo ba ang taong iyon? Ang pagbabago sa mukha ni Luciana ay parang panunood ng isang gusali na gumuho ng dahan-dahan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay nang hindi mapigilan at natukoy ni Luis Miguel ang eksaktong sandali kung kailan niya naunawaan ang laki ng bitag na kanyang kinahulugan nang hindi niya alam. Ako, siya, kayo. Nauutal siya. Malinaw na hindi makabuo ng magkakaugnay na pangungusap habang pinoproseso ng kanyang utak ang nakakapangwasak na implikasyon. Ako ang lalaking iyon, Luciana, ang individual na idineklara mo na hindi angkop na uri ng kliyente para sa VIP section. Ang taong iyon na tinanggihan mo pagkatapos mong sabihin na ang kanyang presensya ay makakapinsala sa eksklusibo ng kapaligiran. Ang taong iyon na trinato mo na parang basura dahil lamang sa kanyang panlabas na anyo. Ang sumunod na katahimikan ay napakakumpleto na ang tunog ng air conditioning ay tila nakakabingi. Ang bawat empleyado sa lugar ay ganap na itinigil ang kanilang mga aktibidad, pinagmamasdan ang isang paghaharap na malinaw na muling magpapakahulugan sa kasaysayan ng establishmento. Si Camila ang nagbasag ng katahimikan.
Ang kanyang boses ay halos isang bulong na puno ng biglang pagkaunawa. Kayo ang sir kahapon, ang Ginoo na humiling ng VIP table. Nagtungo si Luis Miguel patungo sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot ng husto kumpara sa pagiging matigas na ipinakita niya kay Luciana. Tama Camila, ako nga. At gusto kong malaman mo na ang iyong pagtrato sa akin, ang tunay na paggalang, ang tunay na kagandahang asal, ang pangunahing dignidad ng tao na ibinigay mo sa akin, ay hindi napansin sa anumang paraan. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang buong atensiyon kay Luciana, na tila nakakaranas ng malapit sa psikolohikal na shock. Luciana, sa loob ng nakaraang 24 na buwan, ay nakakatanggap ako ng mga ulat tungkol sa diskriminasyon sa iba't ibang restaurant ko. Mga ulat tungkol sa mga manager na sinusuri ang mga kliyente batay sa panlabas na anyo, na lumilikha ng mga elitista at eksklusibong kapaligiran. Naganap na tinalikuran ang mga pangunahing halaga na pinagbatayan ko sa pagtatayo ng organisasyong ito. Nagsimulang dahan-dahang maglakad si Luis Miguel sa paligid ng lugar. Ang kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa marmol na parang isang countdown patungo sa huling paghuhukom. Nagpasya akong personal na imbestigahan ang mga paratang na ito dahil kailangan kong maranasan sa aking sariling pandama kung ang mga ulat na ito ay sumasalamin sa realidad. Ang natuklasan ko kahapon ay hindi lamang nagpatunay sa aking pinakamasamang hinala, kundi nilampasan pa ito sa mga paraan na hindi ko kailanman inakala na posible. Huminto siya mismo sa harap ni Luciana, na ngayon ay nanginginig ng malinaw na tila nakakaranas ng kumbulsyon. Direkta mong ipinabatid sa akin na hindi ako ang uri ng kliyente na hinahanap nyo, hindi batay sa aking pag-uugali, hindi batay sa aking kakayahang pinansyal, hindi batay sa anuman, maliban sa aking panlabas na anyo. Tinrato mo ako na parang mas mababa, na parang ang pera ko ay hindi kasing halaga ng pera ng ibang tao, na parang ang presensya ko ay isang kontaminasyon para sa iyong eksklusibong kapaligiran. Sir Herrera, lubos po akong humihingi ng paumanhin. Kung alam ko lang po. Sa wakas ay nakahanap si Luciana ng mga bahagi ng boses, bagaman tunog ito ng desperadong pag-ungol. Kung alam mo lang ang ano, eksakto, Luciana, kung alam mo lang na ako ay isang milyonaryo, kung alam mo lang na ako ang may-ari, iyan ba ang iyong paumanhin? Na magalang ka lamang sana kung alam mo ang aking katayuan sa ekonomiya? Ang tanong ay nakabitin sa hangin na parang isang hatol ng kamatayan. Minasdan ni Luis Miguel kung paano nagpalitan ng kaba ang mga empleyado. Malinaw na nauunawaan na nasasaksihan nila hindi lamang ang pagtatapos ng karera ni Luciana, kundi marahil isang fundamental na pagbabago sa buong kultura ng organisasyon. Ang problema, ang pangunahing problema, Luciana, ay hindi nakasalalay sa hindi mo pagkakakilala sa aking pagkakakilanlan. Ang problema ay hindi mo trinato ang taong inakala mong ako ay may pangunahing dignidad ng tao. Ang problema ay nagtatagka ng isang kapaligiran kung saan ang mga tao ay pinahahalagahan ng eksklusibo batay sa mga panlabas na simbolo ng yaman at pinaghihinala ang katayuan sa lipunan. Nagtungo si Luis Miguel sa gitna ng lugar at sumandal sa reception, nagpapakita ng postura na pinagsasama ang ganap na awtoridad na may kinakalkulang pagiging abot kamay. May ideya ka ba kung gaano karaming tao, na tulad ng taong ako kahapon ang bumibisita sa restaurant na ito at nakakatanggap ng eksaktong parehong pagtrato na ibinigay mo sa akin? Nauunawaan mo ba kung gaano karaming talento ng tao? Kung gaano karaming pambihirang kwento? Kung gaano karaming pagkakataon para sa tunay na koneksyon ang nasayang namin dahil ikaw at ang mga katulad na manager ay nagpasya na matukoy ang halaga ng isang tao batay sa kanyang pananamit? Si Luciana ay nagsimulang umiyak ng tahimik, ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi, habang ang laki ng kanyang pagkakamali ay ganap na lumilitaw sa lahat ng naroroon. Sir Herrera, pakiusap, maari ko po bang baguhin ang aking pag-uugali? Maari ko po bang matutunan ang mas mahusay na mga paraan? Pakiusap niya ng may halatang desperasyon. Maaari ka ba talagang magbago? Tanong ni Luis Miguel ng may tunay na pagkaosyoso na mas nakakapangwasak kaysa sa anumang demonstrasyon ng galit. Maaari mo bang tunay na baguhin ang pangunahing paraan ng iyong pagtingin sa ibang tao? Maaari mo bang kalimutan ang mga dekada ng pagtatangi at elitismo? Maaari mo bang tignan ang isang taong nakasuot ng simpleng damit at kilalanin siya bilang isang ganap na tao na may likas na dignidad? Pinahintulutan ni Luis Miguel na umalingaw-ngaw ang mga tanong sa loob ng ilang segundo bago magpatuloy. Posibleng magawa mo iyon, Luciana. Ngunit hindi na responsibilidad kong personal na matukoy kung posible o tunay ang pagbabagong iyon. Nagtungo siya sa gitna ng lugar,
at itinaas ang kanyang boses upang marinig ng lahat ng empleyado na naroroon ng malinaw na malinaw. Epektibo. Mula sa sandaling ito, hindi na bahagi ng organisasyong ito si Luciana Vega, hindi lamang dahil sa mga aksyon na kanyang ginawa kahapon, kundi dahil sa sistematikong pattern ng diskriminasyon na kanyang itinatag sa restaurant na ito at na nakapinsala sa reputasyon at mga pangunahing halaga ng buong kumpanya. Isang bulong ng gulat ang kumalat sa buong restaurant nang umalingaw-ngaw ang mga salita ni Luis Miguel bilang huling hatol. Dahan-dahang kinuha ni Luciana ang kanyang personal na gamit ng nanginginig ang mga kamay, ganap na iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa sinumang empleyado na naroroon. Ang kanyang pag-alis ay tahimik, ngunit nakakapangwasak, tulad ng pagguho ng isang imperyo na itinayo sa mga maling pundasyon. Habang minamasdan ang kanyang pag-alis, naramdaman ni Luis Miguel ang isang komplikadong pinaghalong kasiyahan at kalungkutan. Kasiyahan dahil naisakatuparan ang katarungan. Kalungkutan dahil kinailangan pang umabot sa ganitong sukdulan upang itama ang isang bagay na hindi sana nangyari. Nagtungo si Camila sa dalagang nanatiling nakamasid sa buong paghaharap nang may lalong lumalaking pagkaunawa. Maaari mo ba akong samahan sa aking opisina? Mayroon tayong mahahalagang bagay na pag-uusapan. Sakop ng korporatibong opisina ni Luis Miguel ang buong itaas na palapag ng gusali, isang espasyo na idinisenyo upang magpakita ng autoridad, ngunit ngayon ay nakakagulat na nakakaengganyo. Ang malalaking bintana ay nag-aalok ng malawak na tanawin ng lungsod, habang ang mga kasangkapan na gawa sa Italianong balat at mga maingat na piniling likhang sining ay lumikha ng isang kapaligiran ng diskreto na kagandahan. Pumasok si Camila nang may maingat na hakbang, halatang humanga sa karangyaan ng espasyo. Ang kanyang mga mata ay sinisiyasat ang bawat detalye. Ang mesa na gawa sa kahoy na caoba na marahil ay mas mahal pa sa buong kotse ng pamilya. Mga litrato ni Luis Miguel kasama ang mga presidente at kilalang personalidad, mga parangal sa negosyo na nagpapalamuti sa mga pader bilang patunay ng mga dekada ng tagumpay. Pakiupo. Itinuro ni Luis Miguel ang isang lugar para sa impormal na pag-uusap na may komportabling silya sa paligid ng isang salaming mesa. Gusto mo ba ng inumin? Kape? Mineral water? Natural juice? Tubig po ang perpekto. Salamat po. Sagot ni Camila nang may boses na sumusubok na magtunog propesyonal, ngunit nagpapakita ng naiintindihang kaba. Nagsalin si Luis Miguel ng 2 basong tubig mula sa isang boteng gawa sa imported na salamin at umupo sa harap nito. Nagpapakita ng relax na postura na sumasalungat sa formalidad na inaasahan ng karamihan mula sa isang CEO na milyonaryo. Camila, una sa lahat kailangan kong ipahayag ang aking malalim na pasasalamat. Nagsimula siya ng may halatang sinseridad. Kahapon, nang bumisita ako na nakasuot bilang ordinaryong manggagawa, ikaw lamang ang tanging tao sa buong gusaling ito na trinato ako ng may pangunahing paggalang bilang tao. Hindi dahil sa inakala mong mayroon akong pinansyal na kakayahan, hindi dahil sa inaasahan mong personal na benepisyo, kundi tila dahil sa iyong tunay na pagkatao. Nagkurap si Camila, malinaw na nagulat sa direkta at personal na tono ng pag-uusap. Sir Herrera, ginagawa ko lang po ang aking responsibilidad sa trabaho. Mali, Camila. Lumampas ka ng malaki sa anumang responsibilidad sa trabaho. Minasdan ko kung paano ako tiningnan ng ibang empleyado, kung paano sila nagbulungan sa isa't isa, kung paano nila ako malinaw na itinuturing na hindi nararapat na naroroon, ngunit sinalubong mo ako ng may tunay na kagandahang asal, ng may dignidad ng tao, ng may walang pasubaling paggalang. Bahagyang lumapit si Luis Miguel. Pinatatindi ang kanyang ekspresyon. Nauunawaan mo ba kung gaano ito kahanga-hanga? Sa aking karanasan, karamihan sa mga tao ay binabago ang kanilang pag-uugali batay sa potensyal na benepisyo na maaari nilang makuha. Trinato mo ang isang taong inakala mong hindi makapagbibigay ng kalamangan nang may kaparehong paggalang na malamang na ibibigay mo sa sinumang milyonaryong kliyente. Yan ay nagpapakita ng mga pangunahing aspeto ng iyong pagkatao. Malinaw na namula si Camila, naiilang sa mga papuri. Palagi pong itinuturo ng lola ko na ang paraan ng pagtrato mo sa mga taong mukhang hindi makakatulong sa iyo ang siyang nagpapakita ng iyong tunay na pagkatao. Ang iyong lola ay nagtataglay ng pambihirang karunungan. Ngumiti si Luis Miguel ng totoo. Maaari mo bang ibahagi ang impormasyon tungkol sa iyo? Gaano katagal ka nang nagtatrabaho dito? Ano ang iyong mga pangarap sa hinaharap? Nag-alinlangan si Camila sandali. Nagtataka kung bakit ipinapakita ng may-ari ng kumpanya ang interes sa kanyang personal na buhay.
8 buwan na po akong nagtatrabaho dito, Sir Herrera. Nagsimula po ako bilang assistant waiter tuwing weekend, ngunit nang magbukas ang posisyon ng receptionist, si Luciana, ang dating manager, ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. At ano ang ginagawa mo kapag hindi ka nagtatrabaho? Nag-aaral po. Kumukuha po ako ng ika-4 na taon sa psikolohiya sa pamantasan ng Pilipinas. Nagtatrabaho po ako rito para pondohan ang aking pag-aaral at makatulong sa aking pamilya. Tumango si Luis Miguel. Isa pang piraso ng palaisipan ang perpektong nagkakasya. Psikolohiya. Iyan ang nagpapaliwanag ng malaki sa iyong paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga tao. Anong partikular na aspeto ang interesado ka sa disiplinang iyon? Lumiwanag ang mga mata ni Camila sa unang pagkakataon mula nang pumasok sila sa opisina. Nag-specialize po ako sa psikolohiya ng organisasyon. Lubos po akong nabighani kung paano nakakaapekto ang kultura ng trabaho sa mga empleyado at kliyente, kung paano ang mga dinamika ng kapangyarihan ay lumilikha ng malusog o mapanirang kapaligiran. Napakakainteresante. Sumandal si Luis Miguel, malinaw na interesado. Anong mga obserbasyon na buo mo tungkol sa kultura ng trabaho dito? Kinagat ni Camila ang kanyang labi. Nakikipaglaban sa pagitan ng natural na katapatan at pag-iingat na hindi punahin ang kanyang amo. Maaari kang maging ganap na tapat. Niluwagan siya ni Luis Miguel. Matapos ang iyong nasaksihan kay Luciana, malinaw na naghahanap ako ng mga tunay na pananaw, hindi diplomatikong politika. Huminga ng malalim si Camila bago sumagot. Sir Herrera, may mga magagandang aspeto po ng pagtatrabaho rito. Ang gastronomy ay pambihira, ang mga pasilidad ay kahanga-hanga, at marami sa aking mga kasamahan ay kahanga-hangang tao. Gayunpaman, mayroong napakalinaw na paghahati sa kung paano namin tratratuhin ang iba't ibang uri ng kliyente. Ang paghahating iyon ay makikita rin sa kung paano kami nakikipag-ugnayan sa isa't isa bilang mga empleyado. Lumapit si Luis Miguel, malinaw na interesado. Maaari bang mas partikular ka? Halimbawa, kahapon nang bumisita kayo na nakasuot ng simple, hindi lang po si Luciana ang negatibong nag-react. Nakita ko po ang ibang empleyado na nagkokomento, tahimik na tumatawa, halatang sinusuri kayo batay sa panlabas na anyo. Hindi po isang tao ang nagdidiskrimina. Ito po ay pattern ng pag-uugali na normalisado ng kapaligiran. At sa pagitan ng mga empleyado, nag-alinlangan muli si Camila, ngunit ang nagbibigay inspirasyong ekspresyon ni Luis Miguel ang nag-udyok sa kanya na magpatuloy. Ang mga empleyado sa kusina, karamihan ay mula sa mga pamilyang manggagawa, ay trinatrato bilang pangalawang uri ng mamamayan ng mga staff sa harap, lalo na ng management. Mayroong hindi opisyal na hierarchy na nakabatay hindi lamang sa posisyon sa trabaho, kundi sa pinaghihinalaang klase sa lipunan. Naramdaman ni Luis Miguel ang isang kirot ng sakit nang marinig ang kumpirmasyon ng mga hinala na kanyang pinaniniwalaan. Naranasan mo ba ang diskriminasyong iyon sa simula? Opo. Nang magsimula po ako bilang assistant waiter, inakala ng ilang empleyado na pansamantala lang ako rito, na hindi ako angkop para sa mas nakikitang posisyon. Binigyan po ako ni Luciana ng pagkakataon na magtrabaho sa reception, ngunit sa tingin ko po ay mas dahil sa kailangan nila ng multilingual na tao kaysa sa pagkilala sa potensyal. Multilingual? Nagsasalita po ako ng Espanyol, Ingles at Pranses. Nag-aaral din po ako ng Italyano ng mag-isa. Paminsan-minsan po, ang mga international na kliyente ay nangangailangan ng tulong sa ibang wika. Nagkurap si Luis Miguel. Nagulat. Nag-aaral ka ng Italyano ng mag-isa? Bakit? Dahil po gusto kong maging tunay na mahusay sa aking ginagawa. At dahil po naniniwala ako na ang pag-unawa sa iba't ibang kultura ay nagpapabuti sa akin sa serbisyo sa customer. Bukod pa rito, nabibighani po ako kung paano sinasalamin ng mga wika ang iba't ibang paraan ng pagtingin sa mundo. Camila, tumayo si Luis Miguel at lumakad patungo sa bintana, minamasdan ang lungsod. Maaari ba akong magtanong sa iyo? Opo, sir. Kung may pagkakataon kang baguhin ang kultura ng kumpanyang ito upang lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang lahat ay trato ng may dignidad, anuman ang pinagmulan o hitsura, ano ang iyong ipapatupad? Nanatiling tahimik si Camila sandali. Maingat na pinag-iisipan ang kanyang sagot. Magsisimula po ako sa pagsasanay sa pagiging sensitibo sa kultura at hindi sinasadyang pagtatangi para sa lahat ng staff, lalo na sa management. Magpapatupad po ako ng malinaw na patakaran laban sa diskriminasyon, hindi lang po ang mga nakasulat sa manual na walang bumabasa, kundi mga aktibong patakaran na regular na pinag-uusapan. Lumingon sa kanya si Luis Miguel.
Humanga sa lalim ng kanyang sagot. Magpapatuloy po ako. Patuloy na nagkaroon ng kumpiyansa si Camila, lilikha ng tunay na pagkakataon para sa propesyonal na pag-unlad batay sa merito at potensyal, hindi sa mga koneksyon o hitsura. Magtatatag po ako ng sistema ng feedback kung saan ang mga empleyado ay maaaring mag-ulat ng diskriminasyon nang walang takot sa pagganti. At tungkol sa serbisyo sa customer, sasanayin po ang lahat ng empleyado tungkol sa pangunahing dignidad ng tao. Turuan sila na ang aming trabaho ay gawing pakiramdam na tinatanggap at pinahahalagahan ang bawat taong dumaan sa pintuan na iyon, anuman ang hitsura ng kanilang damit o sasakyan. Bumalik si Luis Miguel sa kanyang upuan. Minamasdan si Camila ng may bagong pagpapahalaga. Alam mo ba, Camila, inilarawan mo lang ng eksakto ang uri ng pagbabago na nais kong ipatupad sa kumpanyang ito. Talaga? Lubos na seryoso. At kakailanganin ko ang tulong ng isang taong nakakaunawa sa sikolohiya ng organisasyon at sa realidad ng pagtatrabaho sa iba't ibang antas ng negosyo. Isang taong nakaranas ng diskriminasyon, ngunit hindi naging mapagkunwari. Isang taong trinatrato ang mga tao nang may paggalang anuman ang kanilang pagkatao. Nagkurap si Camila. Malinaw na hindi nauunawaan kung saan patungo ang pag-uusap. Camila, gusto kong mag-alok sa iyo ng isang ganap na bagong posisyon sa kumpanya, direktor ng kultura ng organisasyon at dignidad ng tao. Makikipagtulungan ka ng direkta sa akin upang baguhin hindi lamang ang restaurant na ito, kundi ang buong chain namin. Ako? Ano po, Sir Herrera? Isa lang po akong estudyante sa universidad. Wala po akong karanasan sa, mayroon kang mas mahalaga kaysa sa formal na karanasan. Pinutol siya ni Luis Miguel. Taglay mo ang integridad, perspektibo, at kakayahang tukuyin ang mga problema na hindi pinapansin ng mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan. Bukod pa rito, makukumpleto mo ang iyong edukasyon bilang bahagi ng posisyon na pinopondohan ng kumpanya ang iyong master's degree sa sikolohiya ng organisasyon. Napanganga si Camila, may luha sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang sumagot agad, patuloy ni Luis Miguel. Ngunit gusto kong malaman mo na ang aking nasaksihan kahapon, ang iyong pangunahing sangkatauhan sa isang estranghero ay eksakto ang uri ng pamumuno na kailangan ng kumpanyang ito. Sir Herrera, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Ipahayag mo na, pag-iisipan mo. Samantala, gusto kong tulungan mo ako sa isang bagay na agarang. Ano? Bukas ay magsasagawa kami ng isang pulong sa lahat ng staff ng restaurant. Iaanunsyo namin ang mga fundamental na pagbabago sa aming mga patakaran at kultura. Kailangan kong tulungan mo akong tukuyin ang mga empleyado na nagpakita ng integridad na ipinakita mo kahapon at pati na rin ang mga maaaring mga ilangan ng muling pag-uugnay. Tumayo si Luis Miguel at inabot ang kanyang kamay. Mga kasosyo, tumayo si Camila nang nanginginig at kinamayan siya. Mga kasosyo, sagot niya. Basag ang boses dahil sa emosyon. Habang lumalabas sila ng opisina, pakiramdam ni Luis Miguel ay natuklasan niya ang isang bagay na hindi niya namamalayan na hinahanap, isang tunay na katuwang sa misyon na baguhin ang kanyang kumpanya sa isang bagay na nagbibigay karangalan sa tagumpay at sa sangkatauhan. Opisyal na nagsimula ang revolusyon at mayroon siyang perpektong pinuno upang ipatupad ito. Alas 8 ng umaga kinabukasan, punong-puno ang corporate auditorium ng Herrera Hospitality Group hanggang sa huling upuan na available. Ang mga empleyado mula sa lahat ng antas ng hierarchy, mula sa executive chef hanggang sa maintenance staff, mula sa regional managers hanggang sa mga kitchen helper, ay nagtipon para sa isang pulong na inihayag ni Luis Miguel na ganap na magpapakahulugan sa ating organisasyon. Ang tensyon ay lumutang sa hangin na parang makapal na ulap. Sa loob ng nakaraang 24 na oras, ang mga tsismis tungkol sa nakakapangwasak na paghaharap kay Luciana at ang kanyang agarang pagpapatalsik ay kumalat sa buong korporasyon na parang apoy na hindi makontrol. Ang ilang empleyado ay halatang kinakabahan, malinaw na nag-aalala na magsisimula ang isang malawakang paglilinis. Ang iba naman ay tila umaasa na para bang sa wakas ay dumating na ang oras ng mga pagbabago na kanilang pinakahihintay sa loob ng maraming taon. Pumasok si Luis Miguel sa auditorium kasama si Camila, Roberto Mendez at ang buong pangkat ng Human Resources at Legal Counsel. Ang pagkakaiba ay kapansin-pansin. Habang 24 oras na ang nakakaraan, ay simpleng receptionist lang si Camila. Ngayon ay naglalakad siya nang may kumpiyansa ng isang taong alam na malapit na siyang lumikha ng kasaysayan sa negosyo. Magandang umaga, nagsimula si Luis Miguel. Ang kanyang boses ay pumuno sa auditorium nang hindi na nangangailangan ng amplification.
Bago tayo magpatuloy, nais kong maging ganap na transparent tungkol sa mga dahilan ng ating presensya rito. Nagtungo siya sa gitna ng entablado, nagpakita ng postura na nagpapakita ng autoridad, ngunit nananatiling abot kamay. 72 oras na ang nakakaraan. Natanggap ko ang huling serye ng mga ulat tungkol sa diskriminasyon sa ating mga restaurant. Mga ulat tungkol sa mga empleyado at kliyente na tinatrato ng magkaiba batay sa pisikal na anyo, tono ng boses, pinaghihinala ang klase sa lipunan, mga ulat na lubos na sumasalungat sa lahat ng sinasabi ng kumpanyang ito na kinakatawan ito. Isang bulong ng kaba ang kumalat sa auditorium. Itinaas ni Luis Miguel ang kanyang kamay, humihingi ng ganap na katahimikan. Sa halip na basahin lamang ang iba pang mga dokumento o kumuha ng mga external consultant, nagpasya akong personal na imbestigahan. Kamakalawa ng hapon, binisita ko ang aming pangunahing restaurant na nagkunwari bilang isang working class na customer. Gusto kong direktang maranasan kung paano namin tinatrato ang mga taong mukhang walang kakayahang pinansyal. Ang tensyon sa auditorium ay lubos na tumindi. Nagpalitan ng tingin ng mga empleyado ng may pag-aalala. Ang ilan ay malinaw na nakakaunawa kung saan patungo ang pagbubunyag. Ang aking naranasan ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Patuloy ni Luis Miguel. Ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Sinuri ako, hinamak, at sa huli ay tinanggihan ng manager ng restaurant na literal na nagsabi sa akin na hindi ako ang uri ng kliyente na hinahanap nila para sa establisimento. Nagpuno sa auditorium. Maging ang mga empleyado na nakarinig ng mga tsismis ay tila nabigla sa direktang kumpirmasyon ng mga pangyayari. Gayunpaman, ipinahayag din sa akin ng karanasang ito ang isang pambihirang bagay. Binago ni Luis Miguel ang kanyang tono, naging mas mainit. Ipinakita nito sa akin na mayroon tayong mga empleyado sa organisasyong ito na tunay na nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng pambihirang serbisyo. Ang mga empleyado na trinatrato ang bawat tao ng may pangunahing dignidad, anuman ang panlabas na anyo o pinaghihinala ang katayuan. Iginapang ni Luis Miguel ang kanyang kamay kay Camila na tumayo ng may likas na ganda. Si Camila Torres ay trinato ako kamakalawa ng may kaparehong paggalang at kagandahang asal na marahil ay ibibigay niya sa sinumang CEO o kilalang personalidad, hindi dahil alam niya ang aking pagkakakilanlan, kundi dahil sa kanyang tunay na pagkatao bilang isang tao. Ang kanyang integridad, ang kanyang pag-unawa sa dignidad ng tao at ang kanyang pananaw para sa isang superior na kultura ng organisasyon ay eksakto ang kailangan ng kumpanyang ito. Sa kadahilanang iyon, patuloy ni Luis Miguel, ikinalulugod kong ipahayag na si Camila ang magiging bago nating direktor ng kultura ng organisasyon at dignidad ng tao. Isang posisyon na sadyang nilikha upang matiyak na ang nangyari sa akin kamakalawa ay hindi na mangyayari pa sa sinumang tao sa alinman sa ating mga establishmento. Ang sumunod na palakpakan ay totoo at masigla. Malinaw na pinahahalagahan si Camila ng kanyang mga kasamahan at marami sa mga empleyado ang tila tunay na natutuwa sa kanyang nararapat na promosyon. Nang humupa ang palakpakan, nagpakita si Luis Miguel ng mas seryosong ekspresyon, ngunit ang pagkilala at promosyon ay hindi sapat. Kailangan natin ng sistematiko at fundamental na pagbabago sa kung paano tayo nagpapatakbo bilang isang organisasyon. Lumapit si Roberto sa podyo na may dalang makapal na folder ng dokumentasyon. Epektibo, agad, inihayag ni Luis Miguel, ipapatupad namin ang mga sumusunod na patakaran sa lahat ng aming restaurant. Una, sapilitang pagsasanay sa dignidad ng tao at inklusibong serbisyo para sa lahat ng staff mula sa pangunahing antas hanggang sa executive management. Uulitin ang pagsasanay na ito quarterly at ito ay magiging kinakailangan para sa anumang promosyon. Mga bulong ng pag-apruba ang narinig sa buong auditorium. Pangalawa, pagpapatupad ng anonymous feedback system kung saan ang mga empleyado at kliyente ay maaaring mag-ulat ng anumang insidente ng diskriminasyon o walang paggalang na pagtrato. Iimbestigahan ang mga ulat na ito ng isang malayang komite at magre-resulta sa agarang aksyong pandisiplina. Pangatlo, masusing pagsusuri sa aming mga proseso ng pagkuha at promotion upang matiyak na nakabatay ang mga ito sa merito, potensyal at pagkakahanay sa aming mga halaga, hindi sa personal na koneksyon o hitsura. Nakipag-ugnayan si Luis Miguel sa iba't ibang empleyado sa buong auditorium habang nagpapatuloy. Pang-apat, pagtatatag ng isang 250 milyong pisong pondo para sa scholarship para sa mga empleyado na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Naniniwala kami sa pamumuhunan sa aming mga tao, sa pagbibigay sa kanila ng mga kasangkapan upang lumago kapwa personal at profesional.
Ang emosyon sa auditorium ay kapansin-pansin ngayon. Hindi lamang ito mga walang saysay na anunsyo, ito ay mga tunay na pinansyal na pangako na nagpapakita ng ganap na seryoso ng pagbabago. Panglima at huling, paglikha ng isang advisory council ng mga empleyado mula sa lahat ng antas na magpupulong buwan-buwan sa akin upang talakayin ang kultura ng trabaho, mga patakaran ng organisasyon at mga pagpapabuti sa operasyon. Mahalaga ang inyong mga boses at gusto naming tiyakin na maririnig ang mga ito. Lumapit si Camila sa mikropono, halatang kinakabahan, ngunit ganap na determinado. Salamat Luis Miguel, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay lumakas sa bawat salitang binibigkas. Nang magsimula akong magtrabaho rito 8 buwan na ang nakakaraan, hindi ko kailanman inakala na magkakaroon ako ng pagkakataon na mag-ambag sa paghubog ng kinabukasan ng korporasyong ito. Ngunit mas mahalaga kaysa sa aking personal na paglalakbay ay ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. Gumagawa tayo ng isang bagay na walang kapantay sa industriya, isang kultura kung saan ang bawat tao, empleyado, kliyente, supplier, ay trinatrato ng may paggalang na nararapat sa kanila bilang isang tao. Sinuri ni Camila ang auditorium, nakikipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa kitchen staff hanggang sa executive management. Kailangan nito ang pagtutulungan ng bawat isa sa atin. Kakailanganin nito na hamunin natin ang sarili nating mga pagtatangi, na magsalita tayo kapag nakita natin ang diskriminasyon at napanatilihin natin ang bawat isa na responsable sa pinakamataas na pamantayan ng dangal ng tao. Ngunit magiging lubos din itong kapaki-pakinabang, patuloy niya, halatang nakikita ang kanyang passion. Magtatrabaho tayo sa isang kapaligiran kung saan ang talento at pagkatao ang mas mahalaga kaysa sa panlabas na anyo, kung saan maaari tayong maging proud hindi lamang sa gastronomy na inihahain namin o sa kita na nabubuo namin, kundi sa paraan ng pagtrato namin sa isa't isa at sa bawat tao na dumaan sa aming mga pintuan. Isang empleyado sa kusina, isang matandang lalaki na may kalyo sa mga kamay mula sa maraming taon ng pagsusumikap ang nagtaas ng kamay. Binibini Torres, Sir Herrera, napakaganda po ng tunog nito. Ngunit paano po namin malalaman na permanente ang mga pagbabagong ito, na hindi po mawawala kapag humupa ang atensyon ng sandaling ito? Ito ay isang makatarungan at mahalagang tanong. Pinahalagahan ni Luis Miguel ang direktang katapatan. Napakagaling na tanong, sagot ni Roberto. Maaari mo bang ibahagi ang mga detalye sa pinansyal? Lumapit si Roberto sa mikropono ng may kumpiyansang ngiti. Naglaan kami ng mahigit 1 bilyong piso para sa mga inisyatibang ito sa susunod na 3 taon. 250 milyong piso para sa scholarship, 500 milyong piso para sa pagsasanay at pagpapaunlad, 250 milyong piso para sa pagpapabuti ng infrastruktura na sumusuporta sa mga layuning ito, at 250 milyong piso para kumuha ng karagdagang staff na sumusuporta sa mga programang ito. Bukod pa rito, dagdag ni Luis Miguel, ang mga patakarang ito ay isinasama sa aming mga corporate bylaws. Hindi ito mga pansamantalang hakbang, ito ay mga fundamental na pagbabago sa kung paano kami nagpapatakbo bilang isang negosyo. Isang dalagita mula sa service staff ang nagtaas ng kanyang kamay. Ano po ang mangyayari sa mga manager o empleyado na hindi aangkop sa mga bagong pamantayang ito? Nagpalitan ng tingin si Camila at Luis Miguel at iginapang niya na sasagutin niya ang tanong. Iyan ay isang mahalagang tanong, sagot ni Camila. Kami ay nakatuon sa pagbibigay ng mga pagkakataon para sa paglago at pagbabago sa lahat. Ang pagsasanay ay magiging komprehensibo at magbibigay kami ng suporta para sa mga nangangailangan ng tulong sa pag-angkop. Gayunpaman, lumakas ang kanyang boses, ang diskriminasyon at walang paggalang na pag-uugali sa mga empleyado o kliyente ay hindi kailanman papayagan, walang katapusan. Ang mga patuloy na magpapakita ng kawalan ng kakayahang umayon sa mga halagang ito ay kailangang humanap ng trabaho sa ibang lugar. Ngunit ang aming pangunahing focus, dagdag ni Luis Miguel, ay sa edukasyon, paglago at positibong pagpapatibay. Gusto naming tulungan ang lahat na umunlad sa bagong kapaligiran na ito. Nagpatuloy ang question and answer session sa loob ng isa pang buong oras na may mga empleyado na nagtatanong ng mga mapanuring katanungan tungkol sa pagpapatupad, mga schedule, at mga partikular na sitwasyon. Malinaw na ang workforce ay sabik at maingat na optimistiko tungkol sa mga pagbabago. Nang matapos ang sesyon, nagsimulang umalis ang mga empleyado, ngunit marami ang lumapit ng direkta kina Camila at Luis Miguel upang magbahagi ng mga personal na kwento, magtanong ng karagdagang katanungan o magpahayag lamang ng pasasalamat. Si Maria,
isang matandang babae na nagtatrabaho sa paghahanda ng pagkain sa loob ng 15 taon, ay lumapit kay Camila na may luha sa mga mata. "Binibini Torres," sabi niya, "sa loob ng maraming taon, paminsan-minsan ay pakiramdam ko ay hindi ako nakikita, na parang mahalaga ang aking trabaho. Ngunit ako bilang isang tao ay hindi. Salamat sa paggawa nito na posible." Nangyari ang mga katulad na pag-uusap sa buong auditorium. Ang mga miyembro ng staff na naramdaman na marginalized o hindi pinansin ay biglang nakakita ng pag-asa para sa tunay na pagbabago at tunay na pagkakataon. Nang tuluyan ng lumabas ang mga tao sa auditorium, nanatili sina Luis Miguel at Camila, kapwa naramdaman ang bigat ng kanilang kakasimula pa lamang. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Luis Miguel. Overwhelmed pero excited, taos-pusong sagot ni Camila. Kinakabahan din. "Ito ay isang napakalaking responsibilidad." "Tama ka," sabi ni Luis Miguel. "Ngunit kung may natutunan ako mula sa karanasang ito ay ang mga pinakamahalagang pagbabago ay paminsan-minsan ay nagmumula sa mga hindi inaasahang lugar. Ipinakita mo kamakalawa na ang pag-unawa sa tunay na pamumuno ay hindi nangangailangan ng maraming taon ng karanasan o advanced na titulo. Nangangailangan ito ng integridad, empatiya, at lakas ng loob na gawin ang tama. Bukod pa rito, dagdag niya ng may ngiti, hindi mo ito ginagawa ng mag-isa. Mayroon tayong kumpletong pangkat na nakatuon sa mga pagbabagong ito at mayroon tayong mga empleyado sa organisasyon na naghihintay ng eksaktong uri ng pamumuno na ito." Tumango si Camila, naramdaman ang mas kumpiyansa tungkol sa daan na nasa harap. "Ano ang susunod nating hakbang?" "Bukas ay magsisimula kami ng individual na pagbisita sa mga restaurant. Gusto naming makita ang mga patakarang ito na ipinapatupad ng personal, makilala ang lokal na staff, at tiyakin na naiintindihan ng bawat lokasyon na hindi lamang ito corporate rhetoric. Ito ang paraan ng aming pagpapatakbo pasulong." At pagkatapos, tumingin si Luis Miguel sa malalaking bintana ng auditorium patungo sa lungsod. "Pagkatapos, Camila, magiging halimbawa tayo na susundan ng ibang mga kumpanya. Ipapakita natin na ang pagtrato sa mga tao ng may dignidad ay hindi lamang moral na tama, magaling din ito sa negosyo. Babaguhin natin hindi lamang ang ating kumpanya, kundi sana ang buong industriya." Opisyal na nagsimula ang revolusyon at may momentum ito na walang makakapigil. 6 na buwan matapos ang revolusyon na nagpayanig sa mga pundasyon ng Herrera Hospitality Group, nakatayo si Luis Miguel sa pasukan ng parehong restaurant kung saan nagsimula ang lahat, ngunit ang lugar ay ganap na hindi makikilala. Hindi pisikal, ang parehong mga pader na marmol, ang mga Austrian chandelier, ang eleganteng dekorasyon ay nanatiling buo. Gayunpaman, ang enerhiya ng establisimento ay ganap na nabago. Ito ay parabang ang kaluluwa ng restaurant ay nakaranas ng muling pagkabuhay, sa halip na ang tensyonado at elitistang kapaligiran na dating naglarawan sa lugar, ngayon ay mayroong tunay na init na mararamdaman mula sa sandaling tumawid sa threshold. Ang mga empleyado ay gumagalaw ng may tunay na kumpiyansa at halatang pagmamalaki, nakikipag-ugnayan sa isa't isa ng may paggalang na lubos na lumalampas sa tradisyonal na hierarchical na organisasyon. Ang mga waiter ay komportable na nakikipag-usap sa mga chef. Ang mga cleaning staff ay binabati ng may tunay na ngiti ng mga supervisor at ang hindi nakikitang ngunit nakakalason na paghahati sa pagitan ng iba't ibang departamento ay ganap na nawala. "Magandang umaga, Sir Herrera." Binati siya ni Miguel Santos, ang bagong general manager na napromote mula sa mga hanay ng supervisor ng kusina. Si Miguel ay isang 34 taong gulang na lalaki na umakyat sa loob ng 8 taon, nagpapakita hindi lamang ng teknikal na kakayahan, kundi pati na rin ng integridad at pananaw na ngayon ay pinahahalagahan ni Luis Miguel higit sa anumang akademikong kredensyal. "Magandang umaga, Miguel. Kumusta ang mga operasyon?" "Napakagaling," sagot ni Miguel ng may tunay na ngiti na lubos na sumasalungat sa pilit na tensyon na naglarawan sa mga interaksyon kay Luciana. "Ang mga numero mismo ang nagsasabi, ngunit mas mahalaga, ang kapaligiran sa trabaho ay ganap na naiiba." Tumango si Luis Miguel, pamilyar na sa mga istatistika na ibinalita sa kanya ni Roberto ng umagang iyon. Sa loob ng 6 na buwan mula nang ipatupad ang mga bagong patakaran, ang restaurant ay nakaranas ng 62% na pagtaas sa kasiyahan ng customer, 91% na pagbawas sa employee turnover, at nakakagulat na 43% na pagtaas sa kabuuang kita. Lumalabas na ang pagtrato sa mga tao ng may dignidad ay hindi lamang moral na tama,
Nagbigay din ito ng pambihirang benepisyo sa pinansyal. At ang programa ng scholarship, kumusta ang pag-unlad? Mayroon po kaming 47 empleyado na kasalukuyang naka-enroll sa iba't ibang programang akademiko, buong pagmamalaking iniulat ni Miguel mula sa pagkumpleto ng high school hanggang sa specialized master's degrees. Si Camila ay talagang kahanga-hanga sa pag-coordinate ng buong sistema na para bang tinawag sa pagbanggit ng kanyang pangalan. Dumating si Camila mula sa administratibong lugar na may dalang tablet at ipinapakita ang ekspresyon ng nakatuong determinasyon na naging kanyang natatanging katangian sa loob ng nakaraang mga buwan. Ang pagbabago ni Camila ay kasing kapansin-pansin ng restaurant mismo. Bagaman siya ay nanatiling parehong likas na mabait at mapag-isip na tao, ngayon ay dala niya ang kabutihang iyon ng may hindi matatawarang autoridad. Ang kanyang postura ay mas kumpiyansa, ang kanyang paraan ng pakikipag-usap ay mas asertibo at malinaw na natuklasan niya ang kanyang tunay na bukasyon sa sikolohiya ng organisasyon. Binati siya ni Luis Miguel ng may mainit na ngiti. Perpektong timing. Katatapos lang nating matanggap ang mga resulta ng huling quarterly survey ng customer satisfaction. Positibong balita o nakakabahala? Napakagaling. Sagot ni Camila, hindi maitago ang kanyang emosyon. 98.7% ng customer satisfaction rating. Ngunit mas mahalaga, ang mga komento ay talagang kahanga-hanga. Pakinggan ito. Kinuha ni Camila ang kanyang tablet at nagsimulang basahin ang mga piling testimonya. Wala pang sa loob ng 30 taon ng mga karanasan sa pagkain ay trinato ako ng may ganitong tunay na paggalang at init. Bawat empleyado, mula sa valet hanggang sa executive chef, ay nagparamdam sa akin na talagang tinatanggap ako. Sabi ng isa pang testimonya, gumagamit ang aking anak na babae ng wheelchair at karaniwan ay nakakaharap kami ng mga hamon sa mga fine dining na establishmento. Dito, hindi lamang sila naging matulungin, kundi inaasahan pa nila ang aming mga pangangailangan at sinigurado na ganap siyang kasama sa buong karanasan. Naramdaman ni Luis Miguel ang emosyon na nabuo sa kanyang dibdib. Ito mismo ang uri ng karanasan na inaasahan niyang likhain. At ito, patuloy ni Camila, ito ang personal kong paborito. Dinala ko ang aking matandang ama rito upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Siya ay isang retiradong construction worker na karaniwan ay naiilang sa mga lugar na tulad nito. Ang inyong staff ay trinato siya na parang royalty. Nang banggitin niya na nakibahagi siya sa pagtatayo ng ilang gusali sa lugar na ito, personal na lumabas ang manager na si Miguel upang pakinggan ang kanyang mga kwento. Ginawa nitong di malilimutan ang buong taon niya. Iyan mismo ang kultura na gusto nating itatag, sagot ni Luis Miguel, na nagmamalaki, ngunit nagpakumbaba rin sa dami ng nagbago. Iginapang ni Miguel ang kanyang kamay patungo sa kainan. Gusto niyo po bang gawin ang karaniwang tour? Sa loob ng nakaraang 6 na buwan, itinatag ni Luis Miguel ang kasanayan ng pagbisita sa bawat restaurant linggo-linggo, hindi bilang isang nagbabantang CEO, kundi bilang isang collaborative na kasosyo. Ang mga pagbisitang ito ay naging pagkakataon upang pakinggan ang mga empleyado, direktang obserbahan ang mga operasyon, at tiyakin na ang mga bagong patakaran ay tunay na ipinapatupad. Habang naglalakad sa restaurant, napansin ni Luis Miguel ang 12-dosenang maliliit, ngunit makabuluhang pagbabago, kasama na ngayon sa mga ID ng empleyado, ang mga preferred pronoun at mga wikang sinasalita. Isang bulletin board malapit sa pasukan ng mga empleyado ay nagpapakita ng mga scholarship awardees, mga achievement ng staff at mga proyekto ng serbisyong panlipunan kung saan kasama ang mga miyembro ng team. Higit sa lahat, mayroong isang tunay na pakiramdam ng pagkakaisa sa pagitan ng mga empleyado na ganap na nawala noong panahon ni Luciana. Sir Herrera, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon si Luis Miguel upang makita si Maria, ang manggagawa sa paghahanda ng pagkain, na lumapit sa kanya ng may luha pagkatapos ng malaking pulong ng mga anunsyo. Ngunit ngayon, sa halip na luha, ang kanyang mukha ay nagningning sa kagalakan at kumpiyansa. Maria, kumusta ka? Napakagaling, sagot niya. Malinaw na nagsasalita ng buong katapatan. Gusto ko pong magpasalamat muli. Nagsimula na po ako sa aking mga klase sa high school equivalency noong nakaraang buwan at ang aking supervisor ay lubos na naging maunawain. Hindi ko po inakala na sa edad na 52 ay makakabalik pa ako sa pag-aaral. Kumusta ang pag-unlad ng mga klase? Mahirap po, pero nakaka-excite. At inikonekta po ako ni Camila sa isang study group ng ibang adult students. Kami ay nagtutulungan sa pambihirang paraan. Iyan ay isa pang katangian na nagpahanga kay Luis Miguel sa diskarte ni Camila.
Hindi lamang niya ipinatupad ang mga patakaran sa administratibo, lumikha rin siya ng tunay na komunidad. Ang mga benepisyaryo ng scholarship ay regular na nagpupulong, hindi lamang para sa suportang akademiko, kundi para sa pagpapalakas ng loob at profesional na networking. Sa katunayan, patuloy ni Maria, gusto ko pong ibahagi ang isang espesyal na bagay. Ang aking anak na babae ay 11 na taong gulang at palagi siyang nahihiya sa aking trabaho. Akala niya po na ang pagtatrabaho sa serbisyo ng pagkain ay hindi kagalang-galang, ngunit ngayon ay nakikita niya kung paano ako lumalago, kung paano namumuhunan ang kumpanyang ito sa mga taong tulad ko. Noong nakaraang linggo, sinabi niya sa akin na gusto niyang magtrabaho rito kapag sapat na ang kanyang edad. Sabi niya, gusto niyang maging bahagi ng isang bagay na trinatrato ang mga tao ng tama. Naramdaman ni Luis Miguel ang mga luha na nagbabanta sa kanyang mga mata. Ito ay epekto na lumalampas sa mga sukatan ng negosyo. Binabago nito ang mga henerasyon na pananaw at lumilikha ng mga ripple effect na tatagal ng ilang dekada. Mayroon pa po, dagdag ni Maria, malinaw na excited. Ang asawa ko po ay nagtatrabaho sa konstruksyon. Narinig po ng kanyang kumpanya ang tungkol sa ginagawa niyo rito at tinatanong po sila kung paano magpatupad ng katulad na mga programa. Gusto po ng ibang negosyo na matuto mula sa aming ginagawa. Matapos ang paglibot, nagtipon sina Luis Miguel, Camila at Miguel sa opisina upang suriin ang komprehensibong quarterly report na inihanda ni Camila. Ang mga numero ay kahanga-hanga. Nagsimula si Camila. Ngunit gusto kong tumuon muna sa mga kwento ng epekto sa tao. Binuksan niya ang kanyang laptop at ipinakita ang data sa wall screen. Sa nakaraang 6 na buwan, nakita namin ang isang retention rate na 97% sa mga empleyado na nakatapos ng dignidad na programa ng pagsasanay. Ang average na rating ng kasiyahan ng empleyado ay tumaas mula 6.2 sa 10 hanggang 9.4 sa 10. Ngunit narito ang talagang kapansin-pansin, patuloy niya. Wala kaming zero na reklamo ng diskriminasyon mula nang ipatupad. Zero. At ang mga reklamo ng kliyente tungkol sa serbisyo ay bumaba ng 89%. Lumapit si Miguel at ang mga pinansyal na epekto ay kahanga-hanga rin. Hindi lamang kami mas kumikita, kundi nakakaakit din kami ng mas malawak na customer base. Ang mga tao ay sadyang pumupunta dahil narinig nila ang tungkol sa aming kultura. Sa katunayan, dagdag ni Camila, nakatanggap kami ng mga kahilingan mula sa 12 iba pang restaurant group na humihingi ng konsultasyon kung paano magpatupad ng katulad na mga programa. May mga pag-uusap tungkol sa paglikha ng isang industrial certification program batay sa aming binuo. Sinipsip ni Luis Miguel ang impormasyong ito nang may pinaghalong pagmamalaki at pagkamangha. Ang nagsimula bilang personal na kahihiyan ay naging pamumuno sa industriya. May isa pang mas makabuluhan, sabi ni Camila. Ang kanyang tono ay naging mas seryoso. Kinontak kami ng mga business school na nais gumawa ng mga case study tungkol sa aming pagbabago. Gusto ng Harvard Business School na magpadala ng mga mananaliksik. Tumawag din ang alkalde ng lungsod. Gusto nilang talakayin ang paggawa ng aming modelo ng pagsasanay sa dignidad na sapilitan para sa lahat ng mga lisensya sa negosyo ng lungsod. At ano ang tingin mo tungkol doon? Sa tingin ko dapat nating gawin, walang pag-aalinlangang sagot ni Camila. Kung makakatulong tayo sa ibang mga organisasyon na magpatupad ng katulad na mga pagbabago, isipin ang multiply na epekto. Ito ay maaaring maging standard na kasanayan sa maraming industriya. Tumango si Luis Miguel ng may pag-iisip. Ang ideya ng pagbabahagi ng kanyang formula ng tagumpay sa ibang mga kumpanya ay kaakit-akit, ngunit gusto rin niyang tiyakin na hindi ito magiging komersyal o mawawalan ng tunay na aspeto ng tao. Gawin natin, desisyon niya, ngunit may partikular na kondisyon. Anumang organisasyon na nais ipatupad ang aming mga programa ay kailangang mangako sa pangmatagalang kultural na pagbabago, hindi lamang mabilis at mababaw na pag-aayos. At bahagi ng mga bayarin sa konsultasyon ay kailangang ilaan sa scholarship at mga programa sa pagpapaunlad ng komunidad. Sumang-ayon, sabay na sagot ni Camila at Miguel. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Luis Miguel na may mensahe mula kay Roberto. Channel 7 News ay gustong mag-interview tungkol sa pagbabago sa negosyo. Tumawag din ang opisina ng alkalde. Gusto nilang talakayin ang paggawa ng aming modelo na sapilitan para sa mga lisensya sa negosyo ng lungsod. At may isa pa, ang kompetisyon ay nagsisimula ng kopyahin ang aming mga patakaran. Ngumiti si Luis Miguel.
Ang mga ripple effect ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa kanyang inakala, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang isang mahalagang bagay, isang pangako na kanyang ginawa 6 na buwan na ang nakakaraan na hindi niya kailanman natupad. Camila, sabi niya bigla, naalala mo ba na binanggit ko ang isang press conference nang magsimula ang lahat ng ito? Oo, naalala ko. Sa tingin ko, ay oras na para gawin ito, ngunit hindi lamang upang pag-usapan ang tungkol sa amin. Gusto kong hamunin ng publiko ang buong industriya ng restaurant na magpatibay ng katulad na mga pamantayan. Gusto kong gawin itong isang pambansang kilusan. Lumiwanag ang mga mata ni Camila. Isang pambansang press conference? Eksakto. Aanyayahan namin ang pambansang media, mga lider ng industriya, mga opisyal ng gobyerno. Ibabaagi natin ang aming mga resulta, ang aming mga pamamaraan, at hahamunin namin ang bawat kumpanya sa Pilipinas na patunayan na kaya nilang tratuhin ang kanilang mga empleyado at kliyente ng may pangunahing dignidad. Iyan ay magiging revolusyonaryo, sabi ni Miguel. Eksakto, sagot ni Luis Miguel. Ang revolusyon na sinimulan natin dito ay kailangang lumawak, kailangang maging bagong pamantayan, hindi ang eksepsyon. Habang naghahanda siyang umalis ng restaurant ng hapong iyon, pinag-isipan ni Luis Miguel kung paano lumaki ng husto ang kanyang pag-unawa sa tagumpay. 6 na buwan na ang nakakaraan ay sinusukat niya ang tagumpay batay lamang sa pinansyal. Ngayon ay naunawaan niya na ang tunay na tagumpay ay sinusukat sa dignidad ng tao, paglikha ng mga pagkakataon at positibong epekto sa komunidad. Tumunog ang kanyang telepono. Si Roberto ito na may karagdagang balita. Gusto ng CNN Philippines na gumawa ng dokumentaryo tungkol sa pagbabago sa negosyo. Tumawag din ang opisina ng alkalde. Gusto nilang talakayin ang paggawa ng aming modelo na sapilitan para sa mga lisensya sa negosyo ng lungsod. At Luis Miguel, tumawag si Luciana. Huminto si Luis Miguel. Luciana, anong gusto niya? Gusto niya kayong makipagkita. Sabi niya ay nasa therapy siya. Gusto niyang mag-sorry ng maayos at natutunan niya ang tungkol sa kanyang mga pagtatangi. Hindi ko alam kung totoo ito o kung naghahanap lang siya ng trabaho. Pinag-isipan itong maingat ni Luis Miguel. Bahagi niya ay gustong tanggihan ng lubusan ang pulong. Ngunit ang kabilang bahagi, ang bahagi na natutunan tungkol sa pangalawang pagkakataon at tunay na pagbabago, ay nagtataka kung karapat-dapat itong pakinggan. Ischedule ang pulong, desisyon niya sa huli, ngunit kasama si Camila. Kung talagang nagbago siya, karapat-dapat siyang bigyan ng pagkakataon na patunayan ito. Kung hindi, alam natin na sinubukan natin. Habang nagmamaneho pa uwi ng gabing iyon, inisip ni Luis Miguel kung paano ang simpleng gawa ng pagpapanggap at pagdanas ng diskriminasyon ay nagdulot ng mga pagbabago na ngayon ay nakakaapekto sa libu-libong buhay. Mga pamilya ng empleyado na ngayon ay may mga pagkakataong pang-edukasyon, mga kliyente na tunay na tinatanggap anuman ang kanilang pinagmulan, ibang mga kumpanya na nagpapatupad ng katulad na mga kasanayan, at isang buong industriya na nagsisimulang pag-isipan muli kung ano talaga ang ibig sabihin ng hospitality. Ang kahihiyan ay binago sa layunin. Ang sakit ay naging positibong pagbabago at higit sa lahat, natuklasan niya na ang pinakamabunga na aksyon na maaaring gawin ng anumang negosyo ay ang tratuhin ang mga tao ng may dignidad. Bukas ay mayroon siyang naka-schedule na pagbisita sa 5 restaurant pa sa chain. Pagkatapos ay mga pulong sa ibang mga CEO na interesado sa pagpapatupad ng katulad na mga programa at sa susunod na linggo ay darating ang mga mananaliksik mula sa Harvard upang simulan ang kanilang case study. Ang revolusyon ay naging kilusan at ang kilusan ay nagiging hindi mapigilan. 1 taon matapos ang paghaharap na nagpabago sa lahat, nakatayo si Luis Miguel sa entablado ng Philippine International Convention Center. Nakatingin sa isang madla ng mahigit 3,000 tao, mga negosyante, lider ng gobyerno, akademiko, internasyonal na mamamahayag at mga kinatawan ng mga organisasyon ng karapatang pantao ay nagmula sa buong Asya upang masaksihan ang tinawag ng media na pinakamahalagang press conference ng dekada. Ngunit bago siya humarap sa publiko, may isang pulong pa si Luis Miguel na kailangan niyang gawin na ipinagpaliban niya sa loob ng ilang buwan. Sa isang pribadong silid sa likod ng entablado, kinakabahan na naghihintay si Luciana Vega kasama si Camila na nagpilit na naroroon. Ang pisikal na pagbabago ni Luciana ay kapansin-pansin. Hindi na niya dala ang mapagmataas na kayabangan na dating naglarawan sa kanyang presensya. Ang kanyang postura ay mapagpakumbaba. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na kahinaan at may isang bagay na lubos na naiiba sa kanyang paraan ng pag-occupying ng espasyo.
Sir Herrera, nagsimula si Luciana nang may nanginginig na boses. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Alam ko pong hindi ko ito karapat-dapat. Masusing sinuri ni Luis Miguel ang kanyang mukha. Naghahanap ng mga senyales ng pagiging totoo o manipulasyon. Sabi ni Camila ay matindi kang nagtatrabaho sa psikolohikal na therapy sa loob ng nakaraang 10 buwan. Opo, nang mawala po ang aking trabaho rito, sa simula ay sinisisi ko po ang lahat maliban sa aking sarili. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo na hindi makahanap ng trabaho saan man, dahil kumalat na ang balita ng aking pag-uugali sa buong industriya, sa wakas ay kinailangan kong harapin ang katotohanan kung sino ako. Nagpahinga si Luciana, huminga ng malalim bago magpatuloy. Sir Herrera, sa loob ng maraming taon ay kinumbinsi ko ang aking sarili na ang pagdidiskrimina laban sa mga tao batay sa kanilang hitsura ay simpleng pagpapanatili ng propesyonal na pamantayan. Ngunit tinulungan ako ng therapy na maunawaan na ipinagpapatuloy ko ang mga sistema ng paniniil na ako mismo ay naranasan noong bata pa ako at mula sa isang pamilyang may limitadong pinagkukunan. Anong ibig mong sabihin yan? Lumaki po ako sa matinding kahirapan. Naglilinis po ng opisina ang aking pamilya tuwing gabi para lang mabuhay. Nang sa wakas ay makapag-aral ako at umasenso sa propesyon, sadyang inangkop ko po ang mga pag-uugali ng mga pribilehiyong klase dahil inakala ko po na poprotektahan ako nito mula sa muling diskriminasyon. Naging mapang-api ako upang maiwasan ang pagiging biktima. Nagpalitan ng tingin sina Luis Miguel at Camila na tumango ng banayad. Matagal na nilang pinag-usapan ang psikolohiya sa likod ng pag-uugali ni Luciana. Hindi iyan nagpapawalang sala sa aking ginawa, patuloy ni Luciana. Hindi nagpapawalang sala kung paano ko kayo trinato, kung paano ko trinato si Camila, kung paano ko trinato ang hindi mabilang na mga kliyente at empleyado sa loob ng maraming taon. Ngunit tinutulungan ako nito na maunawaan kung bakit ako naging ganoong tao at, mas mahalaga, paano ako magbabago at ano ang ginagawa mo upang magbago. Naging volunteer po ako sa isang sentro ng komunidad, tumutulong sa mga pamilyang mahirap na makakuha ng social services. Kumukuha rin po ako ng mga klase tungkol sa unconscious bias at cultural competence. Ngunit higit pa riyan, huminto si Luciana, may luha sa kanyang mga mata. Higit pa riyan, hinaharap ko po ang bawat alaala ng diskriminasyon na aking isinagawa, nakikipag-ugnayan sa mga taong nasaktan ko kung posible, at nangangako na ilaan ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagtanggal ng pinsala na aking dulot. Nanatiling tahimik si Luis Miguel sa loob ng ilang sandali. Pinoproseso ang kanyang narinig. Luciana, pinahahalagahan ko ang iyong katapatan at ang iyong pagsisikap tungo sa personal na pagbabago, ngunit kailangan mong maunawaan ang isang bagay. May permanenteng kahihinatnan ng mga aksyon. Bagaman maaari kitang patawarin ng personal, hindi ito nangangahulugang maaari kong baliktarin ang mga propesyonal na desisyon na kailangan kong gawin. Nauunawaan ko po ng lubusan. Sagot ni Luciana. Hindi po ako rito upang bawiin ang aking trabaho. Nandito po ako upang humingi ng tunay na kapatawaran, upang magpasalamat sa inyo sa paglikha ng katalista na nagpilit sa akin na harapin kung sino ako, at upang tanungin kayo kung mayroong anumang paraan na makapag-ambag ako sa kilusan na inyong nilikha. Anong uri ng kontribusyon? Gusto ko pong ibahagi ang aking kwento sa publiko. Gusto ko pong marinig ng ibang mga manager at leader ng negosyo nang direkta mula sa isang taong nahulog sa mga diskriminatibong pattern na ito, upang makilala at itama nila ang mga pag-uugaling ito sa kanilang sarili bago pa man magdulot ng pinsala na aking idinulot. Lumapit si Camila. Luis Miguel, nakikipagtulungan ako sa mga psychologist na espesyalista sa organisasyonal na pagbabago, ang pagkakaroon ng isang tulad ni Luciana na nakaranas ng kapwa-panig ng nagkasala at ng proseso ng rehabilitasyon ay maaaring maging lubos na makapangyarihan para sa aming mga programa ng pagsasanay. Pinag-isipan itong maingat ni Luis Miguel. Mayroong isang bagay na poetic sa ideya na si Luciana ay magiging tagapagturo tungkol sa parehong mga pagtatangi na kanyang ipinagpatuloy. Tinatanggap ko, desisyon niya sa huli. Ngunit may mahigpit na kondisyon. Magtatrabaho ka ng direkta sa ilalim ng pangangasiwa ni Camila. Ang iyong papel ay partikular na ibahagi ang iyong karanasan bilang babala at halimbawa ng posibleng pagbabago. At anumang senyales na babalik ka sa dating pattern ay magre-resulta sa agarang pagtatapos. Tinanggap ko po ng lubusan, sagot ni Luciana. Ang mga luha ay umaagos na ngayon sa kanyang mga pisngi. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na mag-ambag ng positibo matapos ang napakaraming pinsala.
20 minuto pagkatapos, umakyat si Luis Miguel sa pangunahing entablado upang magsalita sa naghihintay na madla. Ang mga kamera ng 12-12 ng internasyonal na media ay nag-broadcast ng live sa milyon-milyong tahanan sa buong Asya. Mga ginang at ginoo, nagsimula siya, ang kanyang boses ay pumuno sa malaking auditorium. Eksaktong 1 taon na ang nakakaraan ay isang lalaki ako na naniniwala na narating na niya ang tuktok ng tagumpay. Mayroon akong napakalaking yaman, malaking kapangyarihan at paggalang na nakabatay sa takot. Hindi ko rin alam. Isa ako sa mga pinakababagsak na lider ng negosyo sa aking henerasyon. Ang auditorium ay ganap na tahimik. Pagkatapos, isang karanasan na tumagal ng mas mababa sa 30 minuto, ang ganap na nagpabago sa aking pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng pamunuan, maglingkod at magtagumpay. Ang karanasang iyon ay nagturo sa akin na ako ay nagtatayo ng isang imperyo sa mga pundasyon ng diskriminasyon, elitismo at sistematikong dehumanisasyon. Nagpatuloy si Luis Miguel sa pagsasalaysay ng kanyang buong kwento. Ang pagpapanggap, ang kahihiyan, ang paghaharap, at ang sumunod na pagbabago. Ngunit mas mahalaga, ibinahagi niya ang mga konkretong resulta na kanilang nakamit. Sa loob ng 12 buwan mula nang ipatupad namin ang aming universal na programa sa dignidad ng tao, nakita namin ang mga resulta na lumalampas sa anumang tradisyonal na sukatan ng negosyo. 99.1% kasiyahan ng customer, nabawasan ng 94% ang employee turnover, tumaas ng 67% ang kita, ngunit mas makabuluhan. Lumikha kami ng isang modelo na ngayon ay ipinapatupad na ng 847 kumpanya sa 12 bansa. Ang palakpakan ay nakakabingi, ngunit itinaas ni Luis Miguel ang kanyang kamay upang magpatuloy. Gayunpaman, hindi ako rito upang ipagdiwang ang aming mga tagumpay. Nandito ako upang magbigay ng direktang hamon sa bawat lider ng negosyo, bawat opisyal ng gobyerno, bawat mamimili sa auditorium na ito. Lumakas ang kanyang boses, puno ng passion. Ang modelong aming nilikha ay nagpapatunay ng hindi mapag-aalinlanganan na ang pagtrato sa mga tao ng may dignidad ay hindi lamang moral na kinakailangan, ito ang pinakakumikita na estratehiya sa negosyo na umiiral. Wala nang dahilan para sa diskriminasyon, wala nang katuwiran para sa elitismo, wala nang dahilan upang ipagpatuloy ang mga sistema na nagpapababa sa dignidad ng mga manggagawa at kliyente. Kaya naman, ngayon ay inaanunsyo ko ang paglikha ng internasyonal na sertipikasyon ng dignidad ng tao. Anumang kumpanya na nais makakuha ng sertipikasyong ito ay dapat patunayan sa pamamagitan ng malayang audit na trinatrato nito ang lahat ng empleyado at kliyente nang may walang pasubaling paggalang, anuman ang hitsura, sosyo-ekonomikong pinagmulan, edukasyon, o anumang iba pang panlabas na katangian. Bukod pa rito, patuloy niya, nagtatatag kami ng 1 bilyong pisong pondo upang tulungan ang mga maliliit at katamtamang negosyo na ipatupad ang mga programang ito dahil ang dignidad ng tao ay hindi dapat maging eksklusibong pribilehiyo ng malalaking korporasyon. Ngunit ang pinakamahalagang inaanunsyo ko ngayon ay ito. Sa loob ng taon, ang lahat ng kumpanyang sertipikado sa dignidad ng tao ay magsisimulang tumanggi na makipagnegosyo sa mga organisasyon na patuloy na nagpapatuloy ng diskriminasyon. Lilikha kami ng isang kumpletong network ng ekonomiya na nakabatay sa paggalang sa isa't isa at dignidad ng tao. Ang palakpakan ay nakakabingi, ngunit nang sa wakas ay humupa, mayroon pang sasabihin si Luis Miguel. Gusto kong ipakilala sa inyo ang taong naging posible ang lahat ng ito. Hindi ako ay nagbigay lamang ng mga mapagkukunan. Ang tunay na arkitekto ng pagbabagong ito ay isang taong nakakaunawa sa dignidad ng tao matagal bago ko pa matutunan ang halaga nito. Sumama si Camila sa kanya sa entablado. Ngayon ay may kumpiyansa ng isang taong nagpatunay na ang mga tamang ideya ay maaaring magpabago sa mundo. Si Camila Torres ay nagsimula bilang isang receptionist, 18 buwan na ang nakakaraan. Ngayon siya ang Global Director ng Dignidad ng Tao para sa aming organisasyon, kandidato sa doktorado sa organisasyonal na sikolohiya mula sa Harvard, at ang pinakamahalagang leader ng kilusan ng dignidad ng tao sa aming henerasyon. Ngunit higit pa sa kanyang mga titulo, si Camila ay kumakatawan sa isang bagay na fundamental, na ang tunay na pamumuno ay hindi nangangailangan ng minanang pribilehiyo, mamahaling edukasyon o koneksyon sa pamilya. Nangangailangan ito ng integridad, empatiya at lakas ng loob na gawin ang tama kapag walang nakatingin. Lumapit si Camila sa mikropono at nang magsalita, ang kanyang boses ay may dalang autoridad ng isang taong nagpabago sa sarili niyang buhay at sa buhay ng libu-libong iba pa.
12 buwan na ang nakakaraan. Ako ay isang estudyante na nagtatrabaho part-time upang mabayaran ang aking pag-aaral. Ngayon ay may pagkakataon akong magsalita sa mga lider na maaaring makaimpluwensya sa buhay ng milyon-milyong tao. Ang pagbabagong iyon ay naging posible dahil may isang taong nagpasya na pahalagahan ang integridad higit sa mga kredensyal. Ang kilusang aming nilikha ng magkasama ay nagpapatunay ng isang bagay na revolusyonaryo, na kapag nagbibigay ka ng tunay na pagkakataon sa mga taong may talento anuman ang kanilang pinagmulan, babaguhin nila hindi lamang ang kanilang sariling buhay, kundi ang buong mundo. Ngayon ay hinihiling ko sa inyo na bumalik sa inyong mga organisasyon, inyong mga komunidad, inyong mga bansa, at tanungin ang inyong sarili, ilang talento ang sinasayang natin dahil sa pagtatangi, ilang inobasyon ang nawawala sa atin dahil sa diskriminasyon, ilang pagkakataon para sa kadakilaan ang sinisira natin dahil sa elitismo. Nang matapos ang kumperensya 3 oras pagkatapos, napakalaki ng mga pangako. 200 kumpanya ang agad na nag-sign up para sa sertipikasyon. 12 sa gobyerno ang nag-anunsyo ng intensyon na gawing mandatory ang pagsasanay sa dignidad ng tao para sa mga lisensya sa negosyo. 30 universidad ang nagtatag ng mga programang akademiko batay sa kanilang modelo. Ngunit ang higit na nakapagpasigla kay Luis Miguel ay isang mensahe na natanggap niya ng gabing iyon mula kay Maria, ang manggagawa sa kusina na ngayon ay tinatapos ang kanyang high school equivalency. Sir Herrera, nakatanggap po ang anak ko ng full scholarship para mag-aral ng business administration. Sabi po niya, gusto niyang gumawa ng isang kumpanya na trinatrato ang mga tao tulad ng pagtrato niyo sa amin. Sabi po niya, gusto niyang ang kanyang legacy ay dignidad, hindi lang pera. Salamat po sa pagtuturo sa amin na posible ang pareho. 5 taon pagkatapos, habang minamasdan ni Luis Miguel mula sa kanyang opisina ang isang lungsod kung saan ipinagmamalaki ng 847 kumpanya ang kanilang mga sertipikasyon ng dignidad ng tao, pinag-isipan niya ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago na maaaring maranasan ng sinumang lider ay hindi ang pagtatayo ng isang imperyo. Ito ay ang pagtuklas na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa paggamit ng iyong impluensya upang itaas ang iba. Ang kahihiyan na kanyang naranasan ng araw na iyon sa kanyang sariling restaurant ay hindi ang katapusan ng isang bagay, ito ang simula ng lahat.